Malupit, mapanghusga, at itinuring na basahan si Madison ng asawang si Kennedy Alistar matapos mapilitan siyang pakasalan dahil sa batang dinadala sa loob ng kanyang sinapupunan. Rason para takasan niya ang asawa at itago ang kanyang kambal. Sinikap niyang bumangon at kalimutan ng lalaking mahal at kasabay ang pagsisikap na mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Ating tunghayan ang kwentong pinamagatang Hiding Twins, written by Precious. May kasabihan na walang perpektong relasyon. Palaging may tampuhan, selosan at kung madalas ay away. Dahil ito nga raw ang nagpapatibay ng isang relasyon. Ngunit sa kaso ni Madison at Kennedy, alam ng babae na simulat sa pulpa, wala na silang maayos na relasyon at kahit kailan, hindi na magiging maayos pa ang kanilang relasyon ng mag-asawa. Nakaharap ngayon si Madison sa salamin at inaayos ang kanyang sarili. Itinitirintas niya ang mahabang buhok na umabot hanggang siko. Ngayong gabi ay mag-a-attend sila ng birthday party ng mom ni Kennedy na si Doña Victoria. Si Kennedy ay ang ama ng kanyang dinadala ngayon. Kung bakit ay dahil sa hindi inaasahang pangyayari noon sa Hacienda Alistar ng malasing ang lalaki sa kaarawan nito. Anak siya ng mayorodoma sa mansyon kaya doon siya natutulog. Noong gabing pasukin siya ni Kennedy at pagsamantalahan dahil sa kalasingan, wala siyang nagawa kundi magpaubaya, higit lalo at mahal niya ang lalaki. Crush niya si Kennedy noon pa man, ang kaso'y alam niyang hindi siya nito magugustuhan dahil sa hindi sila pareho ng katayuan sa buhay. Nang malaman ni inay ang ginawa ni Sir Kennedy sa kanya, isinumbong ito kay Don Felipe, kaya ipinakasal silang dalawa. Lalo at isang buwan pa ang lumipas ay nagdadalang tao na siya. Kaya heto ngayon, nagdudusa si Madison sa pagpapakasal niya sa lalaking akala niya matututunan siyang mahalin. Matapos ayusin ni Madison ang sarili, ay tinignan ng refleksyon sa harap ng salamin. Maganda siya, bilugan ng mukha na namana sa kanyang ina. May magandang korte ng katawan, malusog ang hinaharap at balingkinitang bewang sana kung hindi siya buntis. 8 buwan na kasi ang kanyang tiyan at malapit ng mga anak. Madison, ano ba? Bilisan mo nga dyan. Narinig ni Madison ang sigaw ni Kennedy mula sa labas ng kanyang silid, kasabay ang malakas na kalampag sa pintuan. Napaigtad siya sa gulat na nagmamadaling kinuha ang kanyang bag na nakasabit sa vanity mirror at isinukbit sa balikat. Nadatnan niyang nakapamulsa si Kennedy sa labas ng pintuan. Magkasalubong ang kilay at bahagyang nagtatagis ang bagang. Suot nito ang white polo na bahagyang nakatupi hanggang siko na tinernohan lang ng black jeans. Walang espesyal, subalit ang lakas ng dating. Ang hinahangaan niyang lalaki at mahal na ngayon ay natatanging si Kennedy lamang. Yun nga lang malayong mangyaring mahalin din siya nito, lalo't kinababaliwan pa rin ni Kennedy si Marga na dati nitong kasintahan. Na kahit kasal na silang dalawa ni Ken, patuloy ang pakikipagrelasyon nito kay Marga. Mag-a-attend lang tayo ng birthday ni Mami. Kanino ka ba nagpapaganda? And beside, kahit anong ayos mo dyan sa mukha mo, walang pagbabago yan. May kasamang pangiinsulto ang tinig nito. Umikot ang eyeball ng lalaki at pinagsalikop ang braso. Maayos na bestida lang ang suot niya. Paano nito nasabing nagpaganda siya? Maganda lang talaga siya kahit na malaki ang tiyan niya. Anong problema kung mag-ayos ako? Kabawasan ba yun ang pride mo? Gusto mo lang ba na si Marga lang ang maganda sa paningin mo? Inis niyang tugon sa lalaki. Tumawa ito ng nakakainsulto bago nagsalubong muli ang kilay at dagling piniga ang kanyang baba. Nasaktan siya sa ginawa nito. Di ba sinabi ko naman sa iyo, Madison? Ayoko nang pinag-iintay. At oo, ang gusto ko si Marga lang ang maganda sa paningin ko at ikaw? Pinandilatan siya nito. Nasaktan pa si Madison ng pabarag na bitiwan ng kanyang baba. Kulang na lang masubsob siya sa pinto ng kwarto. Napahawak pa siya sa tiyan na nag-aalala pagkuway inis niyang tinignan si Kennedy. Talaga bang proud ka pa sa panluloko mo sa akin, Kennedy? Sigaw niyang nagpupuyos ang damdamin. Nagsiselo siya kay Marga. Naiinis at gustong sabunutan ng babae tuwing pupunta dito sa bahay nila para lang makipaglandian sa kanyang asawa. Pero hindi siya ganoong uri ng babae. Hindi niya itataya ang buhay ng kanyang anak na nasa sinapupunan dahil lang sa galit.
Sinalubong naman itong galit ang mga mata niya. Oo, Madison. At araw-araw gagawin kong impyerno ang buhay mo sa tabi ko hanggang sa ikaw na mismo ang umalis sa buhay ko. Pagkasabi ay tinalikuran na siya nito. Kinuha ang cellphone, halatang may tinawagan ng bahagya siyang nilingon. Hello love, magkita na lang tayo sa party ni Mami. Bye. Narinig pa niyang sabi ni Kennedy na alam niyang si Marga ang kausap nito sa kabilang linya. Napakasama mo, Kennedy. Minahal pa naman kita, wala kang kwenta. Manluloko. Nagmamadali niyang nilapitan ito at pinaghahampas sa braso dahil sa sobrang inis na naramdaman dahil sa harap-harapan itong panluloko. Ilang beses ding tumama ang malakas na sampal niya sa mukha nito bago hawakan ni Kennedy ang magkabila niyang pulsuhan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Madison? Sabay piga ng kanyang pulsuhan. Kahit maglumpasay ka pa, hindi kita mamahalin, okay? At oras na magsumbong ka kina Ma'am tungkol sa amin ni Marga, pagsisisihan mo. Alam mo ang gagawin ko sa'yo. Galit siya nitong binitiwan bago ito sumakay ng kotse. Nagpupuyos ang kanyang kalooban na sinundan ito ng masamang tingin. Nag-ipon siya ng hangin at pinilit wag umiyak. Ayaw niyang maging kawawa. Tsak lalong magdidiwang si Kennedy kapag nakita siyang miserable. Kung hindi naman siya nito ginalaw ay wala siyang planong magpakasal sa isang Alistar. Napilitan siyang sumakay sa kotse at pahampas na isinara ang pintuan. May naglalaro sa isip niya ngayon na gagawin kay Marga mamaya sa party. Oras na lumapit ito kay Kennedy. Seatbelt. Mando nito nang lingunin siya. Walang imik pero sinunod ang lalaki. Tahimik lang sila habang nagmamaneho ito. Madalas ay hinahaplos niya ang malaking tiyan. Ramdam niyang sumisipa ang kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Napakamalas niyang nagkaroon ng walang pakiramdam na asawa. Alam nitong buntis siya pero heto, napakabilis mag-drive. Hindi na lang siya nagreklamo, wala namang silbi pa. Pagdating sa party, sumalubong kaagad sa kanila si Doña Victoria. Mabait ang magulang ni Kennedy. Ewan ba kung saan nagmana ang sama ng ugali si Kennedy at lumihis sa mga magulang. Nakipagbeso kaagad sa kanya ang birthday celebrant at inalalayan siyang pumasok sa loob ng bahay dahil hindi magawa ni Kennedy. Ewan kung nasaan na at kay bilis nitong nawala. Hi, isang baritonong boses ang bumati sa kanila ni Doña Victoria habang papasok pareho sa malawak na bakuran ng mga Alistar. Si Levi Alistar, panganay na anak ng mag-asawang si Victoria at Felipe. Huli niyang kita sa lalaki ay noong kasal nila ni Ken. Abala kasi ito sa sariling negosyo kaya bihirang makadalaw sa mga magulang. Happy birthday, Mom! Niyakap kaagad nito ang ginang habang siya nakangiting pinagmamasdan ng dalawa. Thank you, son. Saad ng ginang. Wala akong maisip na gift, Mom. Nasa iyo na kasi ang lahat. Biro ni Levi. Nagtawanan ng dalawa kaya pati siya ay nakitawa na rin. Totoo naman yun. Nasa ginang na ang lahat. Ang nais lang naman ito'y kumpleto ang pamilya kapag kaarawan, lalo at dalawa lang naman ang anak nito. Kalaunan, nagpaalam ang biyanan niya na tutunguhin ng ilang bisita, kaya naiwan silang dalawa ni Levi. Inalalayan siya nitong umupo sa isang silya habang kinukumusta sa pagiging Mrs. Alistar. Hinahanap din ng mga mata ni Levi ang kapatid sa karamihan ng tao na alam niyang sa pagkakataong iyon ay maaaring kasama na nito si Marga. Masama ang loob niya na walang magawa. Nagpaalam siya kay Levi na magbabanyo, pero ang totoo, hahanapin niya si Kennedy at Marga. Humanda ito sa kanya. Hindi naman siya nabigo na makita ang dalawa dahil nasa may di kalayuan lang ang mga ito ng karamihan at naghahalikan. Para siyang itinulos sa kinatatayuan, nang makabawi ay sinugod ang babae. Nakalimutan niyang buntis siya. Pinagsasasampal si Marga. Sinabunutan at kulang na lang ilang paso niya ang mukha nito. Umawat naman kaagad si Kennedy sa kanilang dalawa ni Marga. Madison, tama na. Sawang-sawa na kung makita ka. Maghiwalay na tayo. Natigilan siya sa malakas na sigaw ni Kennedy habang yakap nito si Marga. Ano pa bang inaasahan niyang maririnig mula rito? Simula nang ikasal silang dalawa, hindi siya nakakita ng kahit kaunting pagmamahal mula kay Ken. Ipinamukha nito sa kanya na isa siyang pagkakamali lamang. Ang kapal ng mukha mo, Kennedy. Hindi ko ginustong pasukin mo ko sa kwarto ko at pagsamantalahan mo. Kaya bakit mo ginagawa to sa akin?
Nagpupuyos ang kanyang kalooban at this time, si Kennedy naman ang sinugod niya upang sampalin. Pero sinalubong siya nito ng sampal. Natigagal siyang sapuang pisngi. Di ba binalaan na kitang wag kang gagawa ng eksena dito? Gigil nitong piniga ang kanyang braso. Ang hirap mong kausapin ng maayos. Pagkatapos ay iniwan siya ng dalawa. Nilingon pa siya ni Marga at nginitian ng nakakainsulto. Naiwan siyang kinokontrol ang galit. Sa kabila ng panlalamig sa kanya ni Kennedy, tiniis niya iyon. Ilang buwan na rin, kung sana kahit hindi siya nito mahal, irespeto pa rin ng lalaki ang kanilang kasal. Pero batid niyang ginagawa lahat ni Kennedy para siya na rin ang kusang sumuko at lumayo. Pero hindi niya ito binigyan ng kalayaan. Maya-maya, bumalik si Madison sa party na para bang wala lang nangyari. Nakasalubong niya pa si Levi na tila siya hinahanap. Nag-aalala itong nilapitan siya. Nakahawak kasi siya sa kanyang tiyan. Napansin din nito ang namumulang pisngi na tinamaan ng sampal ni Kennedy. Hindi ako okay. Nakita ko si Kennedy kasama si Margaret naghahalikan sila. Hindi na siya nag-alangang sabihin ang panluloko ng kanyang asawa. Napatango ito't mukhang hindi na nagulat. Siguro nakita rin ni Levi na magkasama sina Marga at Kennedy kanina. Alam naman ng buong pamilyang Alestar na bago siya pinakasalan ni Kennedy dahil sa bata na nasa kanyang sinapupunan ay may mahal na itong iba, kaya lumalabas na siya itong kontrabida sa magkasintahan. Naramdaman niyang sumakit ang kanyang tiyan kaya inalalayan siya ni Levi papasok sa loob ng bahay upang makapagpahinga sa silid. Maging ang mag-asawang Alestar, pinayuhan siyang dito na magpalipas ng gabi kung masama ang kanyang pakiramdam. Sa totoo lang, si Kennedy at ang babae nito ang rason dahilan kung bakit masama ang kanyang pakiramdam. Salamat. Nginitian niya si Levi matapos siyang alalayan hanggang sa loob ng silid. Nasa guest room siya ngayon. Ikukuha kita ng pagkain. Akma sana siyang iiwan ni Levi pero pinigilan niya ito. Levi, wag na. Hindi naman ako nagugutom. Salamat. Magpapahinga na lang muna ako. Malungkot niyang saad. Umupo sa harap niya ang lalaki at siya'y tinitigan. Madison, huwag ka sana magagalit. Pero gusto ko lang malaman kung maayos ba ang trato ni Kennedy sa'yo. Nakita ko siya kanina kasama si Marga. Mahabang tanong ni Levi. Napalunok si Madison bago tumingin sa gawin ng kapatid ni Kennedy. Wala siyang balak pagtakpan ng lalaki. Ang totoo niyan, patuloy silang nagkikita kahit kasal na kami. 8 buwan na tong tiyan ko at ganun katagal niya akong pinagtataksilan. Alam mo bang dinadala pa niya sa bahay si Marga? Pero wala akong magawa. Anya, napilit na pinatatag ang sarili. Nakaramdam ng awa si Levi para sa babae. Bahagyang naikuyom ang kamao. Ano pa bang hahanapin ni Kennedy kay Madison kung tutuusin? Hinawakan niya ang isang palad ni Madison at bahagyang pinsil yun para mapagaan ang loob nito. Alam niyang hindi mahal ni Kennedy ang babae, pero hindi sapat na rason yun para lokohin ito ng asawa. Don't worry, kakausapin ko si Kennedy. Magpahinga ka na. Inalalayan siya nitong humiga sa kama. Salamat. Bahagya itong umiti subalit hindi umabot sa mga mata. Malamlam iyon na tila ba sa likod, maraming nagkukubling luha na pinipigilan lang na bumulwak. Bago tuluyang lumabas sa kwarto, napabuntong hininga si Levi. Hinanap niya sa labas ang kapatid at kasalukuyang kausap ang kanyang ama. Sa galit ay walang pag-aalinlangang kinwelyuhan ito at binigyan ng malakas na suntok. Hindi siya natutuwang pinagsamantalahan ito si Madison at ngayon itinuturing ng basahan. Batid niyang mahal ng babae ang kapatid niya na makailang beses na niyang hiniling na sanay siya na lamang. Anong problema mo, Kuya Levi? Galit at nais lumaban ni Kennedy kung hindi sila naawat ng kanilang ama at ng kanilang ina. Upang hindi makaagaw ng atensyon, pahila silang dinala sa loob ng malaking bahay. For heaven's sake, anong problema ninyong dalawa? At sa birthday party pa mismo ng ina ninyo kayo nag-aaway? Galit na galit ang kanilang ama. Umieko ang boses nito sa buong sala. Why don't you ask him? Ngit-ngit na duro ni Levi sa kapatid. Nabaling naman ang mga mata ni Felipe sa isa pang anak. Nanatiling hawak siya ng ina sa braso na nag-aalalang magpambuno na naman sila. Kennedy, ano bang problema? Tanong ng kanilang ama. Napamura ang lalaki. Dad, wala akong kasalanan dyan sa magaling mong anak. Nakita nyo naman, di ba?
Bigla na lang siyang bumulaga sa harap natin at binigyan ako ng suntok. Muli na naman itong nagmura at sumisigaw pa. Nagpalipat-lipat ang tingin ng nagugulumihinang mag-asawa sa kanila. Really ha, Kennedy? Hindi mo alam ang panluloko mo kay Madison? Hindi mo alam na patuloy kang nakikipagrelasyon kay Marga kahit kasal na kayo ni Madison? Galit pa rin si Levi. Natigilan ito pati ang magulang niya ay natuon ng tingin kay Kennedy. Totoo ba to, Kennedy? Galit ang kanyang ama. Sagutin mo ko. Totoo ba ang sinabi ni Levi? Masama muna siya nitong tinignan. Oo, Dad. Si Marga ang mahal ko't hindi ang babaeng yun. Ilang beses ko nang sinasabi sa inyo na hindi ko sinasadyang galawin siya. At hindi ako sigurado kung ako ang ama ng dinadala niya. Inispang saad ni Kennedy. Dahil dito, tumilapon ito ng malakas ng suntukin ni Felipe. Kung hindi pa ito inawat ng ina, baka nang hiram ito ng muka sa aso. Dahil sa pangyayaring iyon, lalong ikinagalit ni Kennedy sa asawa. Bakas pa nga sa mukha nito ang tinamong pasa mula sa suntok ng ama at ni Levi. Nalaman niya lang yun pagising at magkakasabay silang nag-almusal. Ayokong maulit ang ganitong pangyayari, Kennedy. May asawa ka na't magkakaanak na kayo ni Madison, kaya tapusin mo nang namamagitan sa inyo ni Marga. Sabi ng ama ni Kennedy habang sila ay kumakain. Sinulyapan siya ng asawa na may pagbabanta. Napatango pa siya at bahagyang kinabahan. Natakot hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Kilala niya kasing magalit si Kennedy. Talagang nananakit ito. Yes, Dad. Mahinang tugon ng lalaki. Hindi nga siya nagkamali sa hinuha dahil galit na galit si Kennedy sa kanya. Bitiwan mo ko, Kennedy. Nasasaktan ako. Hiyaw ni Madison nang bigla siyang kaladkarin papasok sa loob ng bahay. Halos kabababa lamang ng sasakyan. Talagang masasaktan ka, Madison, dahil wala ka nang ginawang mabuti. Alam kong ikaw ang nagsumbong kay Kuya Levi tungkol sa amin ni Marga. Wala kang kwenta. Bakit ba pinakasalan pa kita? Galit na galit si Kennedy at mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Habang kinakaladkad siya papasok sa loob ng bahay. Nagpumiglas naman siya sa pagkakahawak nito sa kanyang braso. Bumabaon kasi iyon sa kanyang laman kaya nasasaktan siya. Sus Mariosep naman, sir. Ano bang ginagawa ninyo kay Ma'am Madison? Bitiwan niyo siya. Alam niyo namang buntis yan. Nag-aalala namang sumalubong sa kanila si Manang During sa may pintuan. Pero dinuro ito ni Kennedy. Huwag kang makailam dito. Kung ayaw mong pati ikaw ay damay ko, umalis ka. Sigaw ni Kennedy. Napatango si Manang at naaawang tumingin sa kanya. Sir, kung anumang problema ninyong dalaway pag-usapan niyo ng maayos. Huwag niyo pong saktan si Ma'am. Baka po makapanganak siya ng di oras. Subalit hindi pa rin nagpaawat si Kennedy kahit anong pigil ni Manang. Patuloy siyang kinaladkad papasok sa loob ng kanilang silid at isinara ang pintuan. Pagpasok na pagpasok, malakas na sampal kaagad ang dumapo sa kanyang muka, sa magkabilang muka niya. Ramdam niya agad ang pamamanhid ng pisngi at halos magdilim ang kanyang paningin. Nagsimulang rumagasa ang kanyang luha nang masubsob siya sa kama dahil naramdaman niyang sumakit ang kanyang tiyan. Mabuti na nga lang at naagapan niya ng kamay ang sanang pagsubsob sa kama. Sige, saktan mo ko, Kennedy. Di ba dyan ka naman magaling? Pero oras na may masamang mangyari sa anak ko, ipapakulong kita. Sumusobra ka na. Ikaw na nga tong may ginawang masama, ikaw pa tong galit. Wala kang kasing hayop. Manluloko. Magsama kayo ng babae mo. Kinasusuklaman kita. Ayaw na kitang makita pa. Malakas niyang sigaw at halos mawala sa kanyang sarili. Sapo niya ang nananakit na tiyan at nararamdaman niyang may lumalabas na likido sa kanyang puwerta. Nawala na lahat ng takot niya para kay Kennedy. Mas pinili niyang lumaban dahil sa matinding pag-aalala sa kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Di ba binalaan na kita? Huwag na huwag kang magsusumbong kina Mama at Dad. Pero nagsumbong ka naman kay Kuya Levi. Yan ang gusto mo, di ba? Ang masaktan ka. Ang bait ko pa nga sa'yo dahil pinagtiyagaan kita. Tinakaw mo na ang kaligayahan namin ni Marga. Sumisigaw na saad ng lalaki. Gustuhin man niyang sumagot, hindi niya kinaya. Dahil tuluyan ng sumakit ng matindi ang kanyang tiyan. Sa puyo na dahan-dahang napaupo. Tinignan lang siya ni Kennedy sa halip na tulungan. Namimilipit na ako sa sakit tsaka lang ito napatingin sa akin.
na hindi nagtagal, lumabas ng kwarto at iniwan ako na para bang walang pakialam sa akin. Si Manang During ang tumulong sa kanya na alalayan palabas ng kwarto at dalhin sa ibaba. Hindi na nga namin alam kung nasaan si Kennedy. Nagpara si Manang ng taxi at dinala siya nito sa hospital. Mabuti at pagkarating ay naasikaso kaagad siya. Hindi pa iyon ang araw ng kanyang kapanganakan, pero nanganak siya nang wala sa oras. Mabuti at ligtas ang kambal at ngayon ay nasa incubator at mananatili sila doon hanggang sa tuluyan itong ma-develop. Ano ba talaga ang nangyari, anak? Umiiyak na tanong ni inay habang hawak ang kanyang kamay. Pangalawang araw na nasa hospital siya ngayon. Kahapon ay nag-aalala rin ang mga magulang ni Kennedy na sumugod at hindi siya nag-alangang sabihin na sinaktan siya ng asawa kaya nanganak siya nang wala sa oras at wala na siyang pakailam ngayon ano man ang gawin ng mga magulang ni Kennedy sa lalaki. Hindi niya na ito bibigyan pa ng karapatan na makita ang mga anak niya. Sinaktan niya ako, inay. Galit na galit siya sa akin dahil sa ginawa kong pagsusumbong sa ginawa niyang panluloko. Wala siyang kwentang lalaki. Idinamay pa niyang mga anak ko. Galit at bagaman, umiiyak niyang saad. Naramdaman niyang humigpit ang pagkakahawak ng kanyang ina sa kanya. Huwag mo nang isiksik ang sarili mo sa kanya, anak. Hindi mo mapipilit ang isang tao na mahalin ka kung may iba na siyang gusto. Mahirap lang tayo, anak, at mayaman sila. Bumalik ka na lang sa atin. Kaya nating buhay ng mga anak mo. Ayoko kitang makitang nahihirapan. Malungkot at umiiyak pa rin ang kanyang ina. Awang-awa ito sa kanyang kalagayan. Wala na rin po akong balak na bumalik sa puder niya. Akala ba niya mapapatawad ko siya? Anak ko lang ang kambal at hindi siya kikilalaning ama ng mga anak ko. Patuloy siyang umiiyak pero ito na ang huli. Yakap siya ng ina dahil natuwa ito sa kanyang naging desisyon. Para sa kanya, tama na ang ilang buwang pagtitiis sa piling ni Kennedy. May hangganan din ang pagmamahal na naramdaman niya dahil sa ngayon napalitan iyon ng galit at hinanakit. Isang buwan na natili sa incubator ang kambala at ngayong araw iuuwi na ito ni Madison. Si Levi ang sumundo sa kanila at maghahatid pa uwi sa St. Teresa. Pero nakiusap ang biyenan na manatili muna sa mansyon kahit isang linggo lamang para makita at makasama man lang ang mga apo. Ready na ba kayo? Uuwi na tayo sa bahay, baby. Nakangiting tanong ni Levi sa hawak niyang anak na si Bria. Nilalaro-laro nito ang munting kamay ng anak at kumapit naman iyon sa isang daliri ni Levi. Natutuwa pang tumingin sa kanya ang lalaki. Parang gusto niya sa akin ah. Saad na kinuha sa kanya ang bata. Napangiti naman ang kanyang ina na nasa silid na yun dahil hindi man lang umiyak si Bria. Nagustuhan nito si Levi. Palibhasa ilang beses na rin itong nakita. Ang isa naman niyang anak na si Sid, mahimbing na natutulog. Babago-bago kasi ang oras nito. Madalas kapag gabi tsaka naman ito gising. Ang kagandahan lang, mabait na bata at hindi iyakin. Kapag gising ay naglalaro lamang ng daliri at makikita niyang tahimik at pag kinausap naman, ngingiti na tila nakakaunawa. Levi, maraming salamat sa pagsundo mo sa amin ha. Alam ko namang busy kang tao. Habang palabas na sila, saad ng kanyang ina sa lalaki. Ito ang nagbitbit ng kanilang mga gamit habang sila naman ng kanyang ina ay tig-isa ng karga sa kanyang kambal patungo sa nakahimpil na sasakyan ng lalaki. Wala pong problema, inay. Actually, nagpresinta talaga ako kay dad na sunduin kayo. Ang balak nga sana nila dahil parehong nasa office ay ipasundo na lang kayo sa driver kaya sinabi kong ako na lamang. Tugon naman ni Levi. Nasanay na rin itong tawagin na inay ang kanyang ina bilang paggalang kaya mas komportable ang loob ng ina kay Levi kaysa kay Kennedy. Mabuti na lang din at tutuloy na kaagad ako sa St. Teresa pa uwi. Ihahatid ko lang sila sa mansyon at kayo na muna ang bahala. Ang gusto ko ay malinis na ang bahay pag uwi ng aking mga apo. Saad ni inay. Nang manganak siya, nag-resign na ito sa trabaho sa hasyenda dahil walang mag-aalaga sa mga apo. Kailangan niya ng katuwang. Wala namang magawa ang mag-asawang Alistar. Suportado pa rin ito ang mga apo. Lahat ng bill niya sa hospital ay sagot ng mga Alistar. No problem po, inay. Ako na lang din po ang maghahatid sa kanila pa uwi sa St. Teresa. Presinta ni Levi. Napapangiti naman si inay. Alam mo, minsan ko nang nasabi sa sarili ko na sana talaga
Ikaw na lang ang pinakasalan ng anak ko. May panghihinayang pa sa tono ni inay na nakatingin sa lalaki. Halatang boto ito kay Levi. Napatingin naman siya sa gawin nito. Nakangiti lang din na nakatingin sa kanya. Ikaw talaga inay, kung ano-ano pong sinasabi nyo. Bilisan na lang kaya natin. Anya, tipong siya ang nakadama ng hiya sa sinabi ng kanyang ina. Natawa lang si Levi sa reaksyon ni Madison. Pagdating sa mansyon, saglit lang na nagpahinga si inay at umuwi na ng St. Teresa. Nais pa sanang ihatid ni Levi sa terminal, subalit tumanggi ito. Wala naman kasi itong dala bukod sa iilang gamit. Hindi niya na alam kung nasaan na si Kennedy dahil itinakwil ito ni Don Felipe dahil sa ginawa sa kanya. Maaaring nagpapakasaya na ito ngayon kasama ni Marga. Pasalamat na lang talaga si Kennedy na hindi siya nagdemanda. Total naman ay ligtas ang kanyang baby at alang-alang na rin sa mga magulang at kapatid nitong napakabuti sa kanya. Siguro, nung nagsaboy ng kabutihan ng Diyos noon, tulog si Kennedy kaya wala itong nasalo. Anong plano mo ngayon? Seryoso at nag-aalalang tanong sa kanya ni Levi. Karga nito si Bria at si Sid naman ay kanyang binibihisan. Kapwa sila nasa isang silid. Nakaalis na noon ang kanyang ina at ang dalawang biyanan ay nasa trabaho. Tumingin muna siya sa binata. Gusto kong patunayan kay Kennedy na hindi ko siya kailangan sa buhay naming mag-iina. Gagapang ko ang mga anak ko para lang sila ay mabuhay. Matapang niyang saad. Bahagyang umiyak si Bria na karga nito kaya isinayaw ito ni Levi. Saktong tapos na siyang bihisan si Sid kaya kinuha niya na sa lalaki ang isa pang anak. Huwag kang mag-alala Madison. Hindi na iba sa akin ng mga bata. Nandito kami ni na Mom and Dad para tulungan ka. Ayokong iasa sa inyo lahat ng pangangailangan ni na Sid at Bria. Ayokong kapag nakita kami ni Kennedy, may maisusumbat siya sa akin. Wika niyang tugon. Okay, hindi mo kailangan ng financial support mula sa amin, kaya physical support na lang. Sasama ako sa St. Teresa at ako ang tatayong ama ng kambal. Para bang baliwalang sabi ni Levi. Natigilan siyang hindi nakapagsalita. Ayaw niya rin sanang magkaroon ng kahit anong ugnayan sa pamilya ni Kennedy dahil gusto niyang kalimutan ng lalaki. Pero matatanggihan ba niya ang kagandahang loob nito? Oops, wag kang tatanggi. Nasabi ko na kina Mom and Dad ang tungkol dito. Salo ka agad ni Levi dahil nabasa nito ang reaksyon niya sa mga mata. Ayaw ko sana ng issue, Levi. Magkapatid kayo ni Kennedy, baka isipin niya. Wala akong pakialam sa isipin niya tungkol sa ating dalawa, Madison. Ang concern ko dito ay ang aking mga pamangkin. Seryoso nitong saad. Hinayaan niya si Levi sa kagustuhan nito dahil wala naman itong masamang intensyon. Ano nga ba ang pakialam ni Kennedy sa kanya or sa anak niya? Mukha ngang hindi siya nito inaalala. Wala rin naman siyang pakialam pa rito. Kinahapunan pagdating ng kanyang mga biyanan ay ang dalawang apo kaagad ang hinanap. Aliw na aliw ang dalawa at pinagtig-isahan ng karga ang mga ito, sakto at gising. Nakikita niya sa biyanan ang pagkasabik sa mga bata. Napakaraming pasalubong ng mga ito. Kinumpleto din ang mga gamit ng kambal. Kung tutuusin, napakaswerte niya sa mga biyanan pero malas naman niya sa asawa. Hindi na lang niya kinu-question pa ang masaklap na nangyari sa pag-ibig niya. Kailangan niya magpakatatag para sa dalawang anak niya. Sa pagbabalik niya sa St. Teresa kung saan ang lugar ng kanyang kinalakhan ay kasama niyang iiwanan ng damdamin niya kay Kennedy at kalilimutan ng tuluyan ng lalaki. Kumusta ka na dyan? Ka-video call niya si Levi sa mga oras na yon. Nakasanayan na nilang dalawang mag-usap bago siya matulog or pagkatapos niyang magtrabaho. Nang bumalik siya noon sa St. Teresa, naging okay naman ang lahat. Pinatunayan ni Levi na mabuti itong tito sa kambal. Kaya nga hindi siya nagdalawang isip na iwan ng mga anak at magtrabaho dito sa Jeddah. Sa 3 taon niya sa Jeddah bilang event coordinator, ay hindi na siya gaanong nangungulila pa sa anak dahil madalas niyang kausap ang lalaki. Madalas niyang nakikita si Sid at Bria simula nung baby pa ang dalawa at magpahanggang ngayong 3 years na ang kanyang mga anak. Tuluyan na siyang walang balita kay Kennedy, bagay na unti-unti niya itong nakakalimutan at nakakapag-move on na rin sa masakit nitong ginawa sa kanya. Okay lang ako, Levi. Ang mga bata, gising pa? Tanong niya. At dahil 5 oras ang advance sa Pilipinas sa oras niya dito, ay si Levi ang palagi nag-a-adjust.
Lalo at busy siya maghapon, especially kapag nasa event ang team niya. It's 12 midnight here. Tulog na sila pero wait. Bigla itong nag-send ng photo ng kanyang mga anak. Kaya hindi niya mapigilang matuwa dahil nakangangasisid at may kinakain na kung ano. Dinala ko sila kanina sa hasyenda. Umuwi kasi si Mom and Dad para dalawin ng mga apo. Pagkukwento ni Levi. Sa ngayon si Levi na ang nagmamanage ng hasyenda Alistar at ang business naman ito sa Maynila ipinamahala sa pinsan. Pinatunayan ni Levi ang sinabi nito sa kanya na tatayong ama ng kanyang mga anak. Natawa rin si Levi sa kanyang reaksyon. Guess what kung anong kinakain niya? Nakangiti nitong tanong. Italian pin bolognese. Halata ako sa sauce pa lang. Nagtawanan silang dalawa sa tugon niya. Madalas nga raw kapag nasa hasyenda ang mga bata, yun ang niluluto ng kusinera sa mansyon or kapag kumakain sa restaurant ang mga ito. Wala siyang masabi sa pag-aalaga ni Levi sa kanyang mga anak. Nawala man si Kennedy, pumalit naman ang napakabait nitong kapatid. Sa sobrang close nga ng mga anak niya sa lalaki, ayaw na nitong humiwalay. Spoiled din ang dalawa sa mag-asawang Alistar dahil bigay agad ang luho sa mga apo. Kaya kahit ano man ang nangyari sa kanila ni Kennedy, wala siyang pinagsisisihan dahil maswerte pa rin ang anak niya sa pagkakaroon ng tito, maging lolo at lola. Siya nga pala Madison, bala kong pumunta dyan for vacation para makita mo rin at makasama saglit sina Sid at Bria bago magpasukan. Kalaunan ay saad ni Levi sa kabilang linya. Bigla siyang na-excite sa sinabi nito. Ang totoo, balak sana niyang umuwi ng Pinas bago matapos ang kontrata. Kahit sana 1 linggo pero nagdadalawang isip siya. Baka hindi niya na kayang mawalay pa sa mga anak kapag nakasama na ang kambal. Tapos naman niya nang ipagawa ang bahay nila sa St. Teresa. Pero gusto niyang makapag-ipon upang makapagpatayo ng negosyo na pwede niyang pagkaabalahan pagka-uwi niya ng Pilipinas. 6 na taon lang ang balak niya sa ibang bansa. Sure ka, Levi? Gagawin mo yun? Napahikbi na siya sa sobrang kaligayahan. Wait, wag ka na munang umiyak. Sana pala hindi ko na muna sinabi sa'yo. Inaayos ko pa lang naman ang visa nila. Nagkamot ito sa ulo. Kinalma naman niya ang sarili sa pag-iyak. 3 taon na siyang nangungulila sa mga anak kaya pabor sa kanya kung pupunta ang mga ito kahit 1 linggo lamang. Sapat na iyon sa kanya. Mayayakap at mahahagkan na niya ang mga bata na matagal niya nang gustong gawin. Masaya lang ako. Miss na miss ko na kasi sila. Pinilit niyang umiti habang nagpapahid ng luha. Hindi niya mapigilan ng emosyon. I understand. Kahit hindi ka magsalita, nararamdaman kong gusto mo silang makita. Kaya nag-decide na akong magbakasyon dyan. Ang totoo nga niyan, bala kong isama si inay kaso takot daw sa airplane. Tawa nito nang mabanggit ang kanyang ina. Hanggang sa nahawa siya kay Levi at nawala ang kanyang pagsisenti. Hindi na nga niya namalayan kung ilang oras na silang nag-uusap ng binata. Hanggang sa siya na mismo ang sumuko dahil may trabaho pa siya kinabukasan. Basta excited siyang makita ang 2 anak. Gusto niya ngang hilahin ang araw para lang makita ang mga ito. Wala namang sinabi si Levi kung kailan darating. Pero nagplano kaagad siyang mag-leave sa trabaho kahit 1 week lang para makasama ang 2 anak niya. Sa sobrang excited nga niya, parang gusto na lang niyang hilahin ang araw para makita ang mga ito. Ganun man, patuloy pa rin sila sa palitan ng message ni Levi tuwing umaga bago siya pumasok sa trabaho. Magigising na lang siya na may mga larawan ng kambal kasama nito. Araw-araw, detalyado kung anong ginagawa ng 2 hanggang sa pagtulog. Katulad na lang sa umagang iyon pagising niya. Cellphone agad ang kinapa niya sa kanyang tabi. 6:00 ng umaga, nakabalot pa siya ng malambot na kumot habang binabasa ang message ni Levi. Nakangiti at tumaalo ng puso sa tuwa. May larawan ng mga anak niya habang kasama si Levi na nag-aalmusal. Naroon din ang kanyang inang nakangiti. May kasunod pang video at voice message ni Levi. Kaya heto, tumutulo ang kanyang luha. Nakakainis ka, pinaiiyak mo ko. Reply ko sa napakarami nitong mensahe. Walang tugon sa message niya dahil batid niyang nasa plantasyon na si Levi sa mga oras na yun. 6:00 na ng umaga sa Jeddah at tanghali na iyon sa Pinas. Abala na ang lalaki. Tsaka siya maghahanda sa pagpasok at gabi niya na ulit makakausap ang lalaki. Matyaga siya nitong aantayin paglabas to make sure na safe na siya nakauwi sa tinutuluyang apartment.
Hanggang sa isang araw, 1 month ang lumipas nang huli nitong sabihin na magbabakasyon ng 3 para siya ay makita. Excited na bumungad sa kanya ang nakangiti at gwapong mukha ni Levi sa gabing yun nang tumawag sa kanya. Hawak na nito ang tourist visa ng kanyang mga anak kasama ang plane ticket. Bukas, mayayakap at mahahagan niya na sina Sid at Bria. Sobrang miss niya na ang mga ito. Walang tugon na umagos na lamang ang kanyang mga luha. Maaga pa ay nakaabang na si Madison sa airport. Wala siyang pasok dahil agarang nag-leave nang malaman na lilipad na pa Jeddah ang kanyang kambal ngayong araw kasama si Levi. Kahit na tanghali pa ang dating ng sinasakyan ng 3, inagahan niya pa rin ang pagsundo. Okay lang mag-antay ng 1 oras or higit pa. At dahil winter season, napakalamig kaya naman balot na balot siya. Nakuha ang kanyang atensyon ng isang babae na bumati sa kanya. Salitang Arabic ang sinabi nito na ang ibig sabihin kung Filipina din ba siya. Tulad niya ay nasa waiting area din ito. Yes po, magalang niyang tugon. Talaga? Galak itong lumapit sa kanya at bigla siyang niyakap na ipinagtaka ni Madison. Nakakatuwa ang ganoong reaksyon na kapwa niya Pilipina ay masayang siya'y makilala. Filipina din ang mga kasamahan niya sa trabaho na katulad niya ay nangungulila sa pamilya. Mahirap na kalaban ng lungkot dahil araw-araw pagkatapos ng trabaho ay nag-iisa siya sa apartment at iintay ng umaga ng sa muli ay papasok na sa trabaho. Pero alang-alang sa mga anak, titiisin niya ang lahat. Wow, ako nga pala si Imelda, keso ng province ko. Pero nasa biyanan ko naman ang aking mga anak. Nasa kulungan kasi ang ama ng mga anak ko. Natukhang dahil sa ipinagbabawal na gamot. Sa ilang sandali lamang nila ni Imelda na nagkakilala, nakapagpalagayan na sila ng loob. Naroon ito upang sunduin ang kapatid na dito rin balak mag-work sa Jeddah. Isa itong caretaker at madali lang daw ang trabaho. Nagpalitan pa sila ng Facebook account at cellphone number para naman may kakwentuhan daw ito pagkatapos ng trabaho. Bagay na ikinatuwa niya. Inaniyayahan din siya nitong pumasyal sa tirahan ni Imelda. Sa halos 2 oras niyang nag-antay kina Levi at sa mga anak ay hindi siya nainip dahil siya'y may kakwentuhan. Nauna nga lang dumating ang kapatid nito kaya naiwan muli siya. Past 11 a.m., dumating sa King Abdulaziz International Airport ang AirAsia kung saan lula ng 3 inaantay niya. Kumabog ang dibdib ni Madison sa sobrang kaligayahan hanggang sa nakita niya na ang kanyang mga anak. Karga ni Levi si Bria at hawak naman sa isang kamay si Sid. Umiiyak na sinalubong niya ang mga ito. Mama! Nakilala naman kaagad siya ng mga anak at patakbo siyang sinalubong. Hindi naman iyon nakakapagtaka dahil madalas niyang kausap ang mga anak through video call. Tuwang-tuwa habang kumakaway gamit ang 2 kamay na magkapanabay tumatakbo para siya ay salubungin. Hindi siya umiyak noong naghiwalay sila ni Kennedy. Pero pagdating sa kambal, mababa ang kanyang mga luha. Buwan pa lang itong naiwan niya subalit ngayon, sinong makakapagsabing kay lalaki na ng mga ito at ang lulusog, alagang-alaga ni Levi. Mama, miss na miss ka namin ni na Tito Levi at Sid. Habang yakap siya ay umiiyak na saad ni Bria. Pareho niyang niyakap ng matagal ang 2 anak at pinugpog ng halik upang maibsan ang kanyang pangungulila. Si Levi ay ganun din. Mahigpit siyang niyakap. Dama niyang namiss din siya nito ng sobra. Walang mali siya. Kahit na halos magdamag silang nag-uusap sa cellphone at nakakatulugan nila ang isa't isa. Nandyan ito upang tumayong tito ng kanyang mga anak upang punan ang pagkukulang ng walang kwenta nitong kapatid. Concerned lang talaga si Levi sa kanya at sa kanila ng kanyang kambal. Tumuloy kaagad sila sa apartment na tinitirhan niya dito sa Saudi. Libre naman iyon ang kumpanyang pinapasukan, kaya sa halip na magpabook pa si Levi ng hotel, pinili niyang sa bahay niya na lamang patuluyin ang mga ito. Pagdating, pinagluto niya ang kambal ng namiss niyang specialty nitong bolognese. Hindi talaga niya kasi magaya-gaya ang timpla ng sauce ni Levi. Napag-usapan na nila iyon sa phone, kaya bago pa man lumipad ang binata pa Jeddah, kinumpleto niya kaagad ang mga ingredients. Habang abala sa pagluluto ang lalaki, nanunood lang silang 3. Napakaraming kinukwento sa kanya ng 2 bata tungkol sa mga pangyayari habang nasa Pinas ang mga ito. Napakadaldal ng kanyang anak na si Bria at nagustuhan niya yun. Kahit papaano,
nababawasan ng sobrang pagkamis niya rito. Pagkatapos magluto ni Levi, masaya nilang pinagsaluhan ng bolonis. Mama, kailan ka po uuwi sa atin? Gusto ka po namin kasama ni Sid. Kumakain na sila ng mabanggit ni Bria. Natigilan siya at napatingin sa gawin ni Levi. Baka kasi ine-expect ng kanyang mga anak na kasama siyang babalik sa Pilipinas. Sabi kasi ni Lola Victoria, kapag nag-school na kami ni Sid sa Maynila na po kami titira. Pero mas gusto ko po sa hasyenda kasi nandoon po si Tito Levi. Muling nagsalita si Bria. Hindi nabanggit sa kanya ni Levi ang tungkol sa bagay na yun. Ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon si Kennedy na makalapit sa mga anak niya. At mangyayari yun kapag nasa Maynila ang mga bata. Kaya siya man tutol sa bagay na iyon. Oras na hawakan ni Kennedy kahit dulo lang ng kamay ng kanyang mga anak. Magkakamatayan silang dalawa. Sinalubong naman ni Levi ang kanyang titig. Nauunawaan ito ang kanyang reaksyon. Mamaya ko na ipaliliwanag, Madison. Kumain na muna tayo. Ang sabi ni Levi. Binalingan niya ang anak. Mga anak, hindi po kayo sasama sa Maynila sa Lola Victoria niyo ha? Dapat kay Tito Levi lang kayo sasama. Namilog ang mga mata ni Bria na tumingin sa kanya. Bago binalingan si Levi na para bang nangihingi ng paliwanag. Yes po, Mama. Tsaka siya nakahinga ng maluwag pagkatapos nito iyong sabihin. Tsaka pa nila pinagpatuloy ang pagkain. Si Sid ay tahimik lang na nakikinig sa kanila. Palagay niya sa anak ay sasabay lang ito sa agos ng buhay. Tanggap kung malayo siya at nauunawaan ang palagi niyang ipinaliliwanag sa dalawa. Na kailangan niya magtrabaho dahil walang ama ang mga ito at ipinagpapasalamat niyang nauunawaan yun ng isa niyang anak. Nang masigurong hindi na sila maririnig ng dalawang bata, tsaka kinausap ni Madison ang binata. Levi, okay lang ba kina Mami kung hindi nila isasama ang kambal sa Maynila once na nag-aral na sila? Pwede bang sabihin mo kina Ma'am na ayoko? Hanggat maaari, ayokong mapalapit ang dalawa sa kanilang ama. Nag-aalala ako na mabaliwala ang ginawa niya sa akin noon. Mahinahon niyang saad kay Levi. Tapos na silang kumain, nasa sala na ang dalawang bata at naiwan naman sila sa kusina ni Levi. Ang totoo niyan, Madison, hindi talaga ako pumayag. Ako man ay ayaw na makita ni Kennedy ang mga bata. Alam ko ang takbo ng isip niya. Baka gamitin niya ang mga ito para bumalik sa aming pamilya. Kaya kung maaari kumalma ka. Bagaman ay kalmado pa ring saad nito. Nakangiti pa nga sa kanya ang lalaki. Kalmado ko, Levi. Pero kapag nabalitaan kong lumalapit si Kennedy sa mga anak ko, ewan ko kung kaya ko pang maging kalmante. Nabalitaan ko last year na bumalik si Kennedy at nagmakaawa kay Dad na tanggapin muli. Pero sinabi ni Dad na magbago muna ito. Binigyan siya ng task. Hindi ko lang alam ngayon kung ano na ang balita sa kanya. Masyado akong abala sa hasyenda. Hindi niya makakalimutan ang kasamaan ni Kennedy sa kanya na sinasaktan siya sa kabila ng kanyang kalagayan. Kaya sagad hanggang buto ang galit niya sa asawa. Walang kapatawaran yun. Siguro nga kung may natitira pa siyang damdamin para kay Kennedy, yun ay ang matinding pagkamuhi na lang. Muli pa siyang nakiusap kay Levi na habang wala siya sa tabi ng kanyang mga anak, wag hahayaang makalapit ang lalaki sa dalawang bata. Hinawakan niya ito sa mga kamay at kulang na lang lumuhod siya sa harapan ng lalaki. Para lang mangako ito na kahit anong mangyari ay hindi hahayaang makalapit si Kennedy sa kanyang mga anak. Mahigpit din itong hinawakan ng kamay niya bago siya tinitigan. Pangako, hindi ko hahayaang mangyari yun. Pero Madison, kung talagang wala ka nang nararamdaman pa para kay Kennedy, kailangan mong makipaghiwalay sa kanya dahil kasal pa rin kayong dalawa at siya pa rin ang ama ng mga anak mo. Kahit sa ang anggulo tignan, may habol pa rin siya at may karapatan sa mga bata. Tsaka lang nag-sink in sa utak ni Madison na kasal pala siya sa hayop na yun. May punto si Levi. Pwedeng maghabol ang lalaki. Sige, magpa-file agad ako ng annulment paper. Anya, bago muling hinarap ang kanyang hinuhugasang pinagkainan. Para matapos agad, tinulungan na siya ng lalaki habang patuloy na pinag-uusapan ng tungkol sa mga anak niya. Ang isang linggong pananatili ng kanyang mga anak bilang bakasyonista dito sa Jeddah. Pinuno nilang 4 ng kasiyahan, namasyal, nag-shopping at kumain sa labas. Mga bagay na matagal nang nais gawin ni Madison, ang makasama ang kanyang mga anak sa ganitong pagkakataon.
Walang araw na hindi sila masaya. Kahit nga nasa apartment lang silang apat, nag-e-enjoy pa rin sila. Hindi iniisip ni Madison na panandalian lamang ang masasaya nilang sandali at pagkatapos noon, may iwan siyang nag-iisa at malungkot dito sa Jeddah. Pero at least, may iwan sa kanya ang masaya nilang alaala. Ang pangit ko dyan, burahin mo. Reklamo niyang nakanguso habang tinitignan nilang apat ang kuhang larawan sa pamamasyal kanina. Balot na balot kasi siya dahil sa matinding lamig. Sina Sid at Bria ay ganoon din. Mas matibay lang sa lamig si Levi dahil naka-shirt lang ang binata. Hindi naman niya alam na palihim siyang kinukuhanan nito ng litrato. Kuha ang larawang iyon kanina habang nasa Al Shalal Theme Park sila at namamasyal kasama ang mga anak niya. Isang sikat na amusement park dito sa Jeddah. Ang ibang kuha nila ay sa isang restaurant at kasalukuyang kumakain. Ang ganda niyo po kaya dyan, Mama. Humahagik-gik si Bria. Pinilit niyang inaabot kay Levi ang cellphone nito upang burahin ang nasabing larawan. Natawa lang ang binata sa sinabi niya pero ayaw nitong ibigay ang hawak na cellphone. Ang cute kaya, nakatawa nitong Saad. Hindi pwede, burahin mo yan, pinagtatawanan mo nga ako ngayon pa lang eh. Hindi niya alintanang halos kumandong na siya kay Levi habang pilit niya pa ring inaabot ang hawak nitong cellphone. Tsaka niya lang na-realize ang ayos nilang dalawa nang tuluyan niyang mahawakan ng cellphone ng lalaki. Hindi kaagad iyon binitiwan ni Levi, bagkus ikinawit ang braso sa kanyang bewang. Marahil ay inaalalayan lamang siya ng lalaki. Sa totoo lang kasi, nakadikit na siya sa katawan ng lalaki. Remembrance lang, bukas ay uuwi na kaming tatlo. Wika pa nito. Mabuti na lang, hindi naman iyon napansin ni Levi at patay mali siyang lumayo sa kandungan nito. Ang kaninang saya, napalitan ng kalungkutan sa sinabi ng binata. Uuwi na nga pala bukas sa mga ito at mag-isa na naman siya. Tapos na pala ang isang linggong pananatili ng mga ito. Hindi naman pwedeng mawala ng matagal si Levi dahil walang mag-aasikaso sa hasyenda. Hindi man niya gustong magkawatak-watak silang mag-iina. Wala na siyang magagawa pa. Niyakap niya ang mga anak. Sa muli ay malalayo na naman ang mga ito sa kanya. Ganun man, ay pilit kinukontrol ang sariling wag umiyak. Kailangan niyang maging matapang sa harapan ng dalawa para hindi malungkot ang mga ito sa pagbabalik ng Pilipinas. Iisipin na lamang niya na matatapos din naman ang pagkakalayo nilang mag-iina. Balang araw, magkakasama na din sila kapag ibinigay iyon ng pagkakataon. Kinagabihan, hindi napigilan ni Madison ang mga luha habang pinagmamasdang tulog ang mga anak niya. Ilang gabi din silang magkakatabi sa pagtulog at kayakap ang mga ito pero hindi pa sapat yun. 3 taong nawalay ang dalawa sa kanya at hindi pa siya nakakabawi. Marahan niyang hinaplos ang cute na pisngi ni Sid at Bria. Marahan lang na hindi magigising ang mga ito, tsaka mahinang dinampian ng halik sa pisngi. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Bulong niya sa mga ito. Sinamantala niya ring pagmasdan ng matagal ang dalawang kambal. Pinagsawa ang kanyang mga mata habang hawak ang munting kamay ng mga ito at idinampi sa kanyang pisngi. Kung ako ang masusunod, hindi mo na kailangan pang malayo sa mga anak mo. Kayang-kaya kong ibigay sa kanila ang lahat. Bungad ni Levi paglabas ng pintuan. Nakasandal ito sa dingding at nakatingin sa gawin niya. Tila inaabangan nito ang paglabas niya. Hindi niya pinansin ang binata at nagtuloy sa sala. Aayusin niya ang dadalhin ng mga ito bukas. Ayaw niyang makipagtalo kay Levi. Tsak niyang igigiit na naman ng lalaki na kaya nitong buhayin ng kanyang mga anak. At iyon ang iniiwasan niyang mangyari. Baka hindi niya matanggihan ng lalaki. Kinabukasan maaga pa, handa na ang lahat sa pag-alis. Bihis na sina Sid at Bria, maging siya dahil ihahatid niya sa airport ang tatlo. Mama, hindi ka po ba sasama sa amin? Malungkot ang boses ng anak na babae at tila naluluha. Mamimiss po kita. Iiyak ako kapag wala ka sa tabi namin ni na Tito. Hanggang sa tuluyan na nga itong umiyak at yumakap sa kanya. Hinaplos niya ang malambot nitong buhok at pigil din ang mga luha. Susunod si Mama, okay? Nandiyan naman si Tito, sina Lola, okay? Lagi niyong tatandaan na love ko kayo ni Sid. Kinabig niya pa ang isang anak na tila maiiyak din na nakatingin lang sa kanila. Pero tulad niya, gustong pigilan ng luha. Natutuwa siya sa pagiging matapang ni Sid at pagtanggap ng katotohanan na kailangan nilang magkahiwa-hiwalay.
Matapos ang matagal na pagyakap sa mga anak, sinulyapan niya si Levi. Tsaka ito kumilos at kinarga si Bria. Ipinaliwanag kung bakit hindi siya pwedeng sumama. Pagdating kay Levi, nakikinig at naniniwala kaagad ito, lalo at sinabing susunod na siya ng Pilipinas. Totoo po yun, Mama? Susunod ka sa amin? Malilate ka lang? Iyon ang pinaniwala ni Levi kay Bria na totoo naman. Ang kaso medyo matatagalan pa dahil may 2 taon pa siyang bubunuin sa Jeddah. Tumangutango siyang naglalandas ng luha sa kanyang magkabilang pisngi. Nang hindi mapigilan ng luha, niyakap niya ang mga anak habang karga ng lalaki. Naawang tinitignan siya ng binata, tsaka pasimpleng pinahid nito ang kanyang luha at tumingin sa kanya na para bang sinasabing wag ipakita sa mga anak na umiiyak siya dahil pinangihinaan din ito ng loob. Ilang sandali pa ay palabas na sila ng bahay. Sa airport ay hindi matapos-tapos ang yakapan nila ng kanyang mga anak. Hayan ka na naman, saway ng lalaki sa kanya. Binitiwan nito si Bria at mahigpit siyang niyakap. Mamimiss ko kayong tatlo. Huwag mong pababayaan ang mga anak ko ha. Si inay sabihin mo sa kanya, mahal na mahal ko siya. Kulang na lang, humagulgol si Madison. Mamimiss ka din namin, pero katulad ng dati, palagi kitang tatawagan. Pwede wag ka nang umiyak? Mas mahirap ka pang aluin kaysa kay Bria. Pilit siyang pinatatawa ni Levi habang hinahaplos ang likod niya. Pero kahit anong gawin ng pagpapatawa nito ay hindi niya kaya. Pagkuway kumawala siya rito at binalingan ng mga anak, tsaka ito naman ang kanyang niyakap. Anak, makikinig kayo palagi sa sasabihin ni Tito ha? Pagpapaalala niya sa kambal. Okay po Mama, I love you po. Susunod ka sa amin ni Tito ha? Tapos ipagluluto ka po niya ng bolognese na favorite natin. Mangiyak-ngiyak si Bria habang si Sid naman ay tumangulang. Ngumiti na siya at paulit-ulit na hinahalikan ng mga ito. Ilang sandali pa, tinatanaw niya na papasok ang tatlo habang panay ang kaway sa kanya at ganoon din siya. Habang siya ay nanatili sa kinatatayuan at pinagmamasdan ng pintuan kung saan pumasok ang tatlo na tila ba naroon pa ang mga ito. Malungkot na muli dahil nag-iisa na naman siya pero laban lang. Ingatan mo ang sarili mo. Kumain ka sa tamang oras. Mahal na mahal ka namin. Naalala niya pa ang huling narinig niya mula kay Levi. Kung gaano siya kasaya sa pagdating ni Sid, Bria at Levi sa Jeddah. Walang katumbas naman ang nararamdaman niyang kalungkutan sa pag-alis ng tatlo. Lumipas pa ang 3 taon. Sa wakas ay nakauwi na rin si Madison sa Pilipinas. Sapat na sa kanyang 6 years sa ibang bansa dahil nahihiya na siya kay Levi na siyang lagi nag-aasikaso sa anak niya. Although katuwang naman ito si inay, gusto pa rin ng mga bata kay Levi. Ngayong nag-aaral na ang kambal, nais niyang siya na mismo ang mag-aasikaso rito. Bukod pa roon, para naman maharap na ni Levi ang sarili nitong buhay. Wala na kasi itong ibang iniintindi kundi silang mag-iina lang. Sakto na rin ang ipon niya upang makapagpatayo ng sari-sari store sa tabi ng kanilang bahay. Naipagawa na rin niya iyon habang nasa Jeddah. Paglabas ni Madison sa airport, sumalubong sa kanya ang mainit na hangin. Init na madalas sa hinahanap-hanap niya. Kasing init iyon ang yakap ng 2 anak niya. Tanghali na kaya tirik na ang sikat ng araw. Naririnig niya ang maingay na tao sa kanyang paligid at mga buzzer ng sasakyan. Nagtaksi na lang siya pauwi. Hindi niya ipinaalam sa kahit kanino ang pagdating niya kaya wala siyang sundo. Nais niyang sorpresahin ang kanyang mga anak at ang kanyang ina. Mahaba-haba ang oras ng biyahe sa taxi kaya naman nakaidlip si Madison. Wala siyang tulog kagabi dahil sobrang excited siya sa pag-uwi niya. Nagising na lang nang kusang tumigil ang taxi. Nilingon niya ang driver. Ma'am, hanggang dito na lang po ako. Nasa terminal na pala siya ng St. Teresa. Totoong hindi nakakapasok ang mga taxi sa lugar nila dahil hinaharang iyon ng mga tricycle driver. Wala na raw kasing kikitain ng mga ito. Salamat po Manong. Tsaka siya bumaba ng taxi. Si Manong driver na ang nagbaba ng kanyang bagahe. Tinulungan naman kaagad siya ng tricycle driver na maghahatid sa kanya sa mismong bahay nila. Mama! Pagdating niya, saktong pagkababa lang ng tricycle ay sumigaw si Bria. Tanaw siya mula sa veranda. Saktong nasa bakuran ng maglola at kasalukuyang kausap si Don Felipe.
Marahil ay dinadalaw nito ang apo. Patakbong lumapit sa kanya ang anak palabas ng gate at yumakap. Nagtatatalo nito sa tuwa. 6 years old na ang kanyang anak. Tila napakatagal ng panahong nawala ito sa kanya. Kaya heto, emosyonal na naman siya habang yakap ang magandang anak at tumutulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Pero agad din namang pinahid. Kasunod na tumatakbo palabas si Sid mula sa loob ng bahay. Narinig nito marahil ang pagsigaw ni Bria. "Mama!" Hindi matatawaran ang nakapaskil ng ngiti sa labi nito habang palapit sa kanya. Sinalubong niya rin ito ng yakap. Sa wakas, dumating na ang araw na kanilang pinakaiintay. Ang magkakasama silang mag-iina. "Anak, bakit hindi mo naman sinabing uuwi ka nang nakapaghandaman lang ako?" Masayang sumalubong ang kanyang ina. Halatang na-surprise sa kanyang pagdating. Yakap-yakap siya nito na parang maiiyak. Ang Don ay kasalukuyang tumutulong sa kanyang bagahe na ipinapasok ng tricycle driver sa kanilang bakuran. "Mama, hindi ka na po ba aalis? Dito ka na po titira? Hindi mo na po kami iiwan?" Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Bria. Napakatamis ng ngiti nito. Si Sid ay nakaabang din sa kanyang isasagot. Tumango siya at nginitian ng dalawang anak. Sa kanyang naging sagot, kapwa nagtatatalon sa tuwa at pumapalakpak. Pati ang kanyang ina at si Don Felipe, nahahawa sa masayang tawa ng kanyang mga anak. "Teka, hindi ba alam ni Levi na uuwi ka, iha? Wala ring nababanggit sa amin." Nasa loob na sila ng bahay nang magtanong ang Don. Abala na ang kanyang mga anak sa kanyang pasalubong na chocolate at toys. Naririnig niya ang masayang tawa ng dalawa. "Hindi niya po alam na uuwi ako. Bala ko talagang sorpresahin ang lahat." Nakangiting tugon niya. "Naku, magtatampo iyon sa iyo. Inaasahan niyang darating ka ngayong buwan." Napakurap naman siya. Si Levi ang tipo ng taong walang kadramahan sa buhay. Bakit naman iyon magtatampo sa kanya? "Tatawagan ko ho siya, tito." Tugon niya na lamang. Tiyak matutuwa yun pag nalamang dumating ka na. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Ang kanyang ina naman ay nagpaalam upang maghanda ng makakain sa kusina. Habang may kausap sa cellphone ng Don, nilapitan naman niya ang dalawang anak niya. Dinig niyang si Doña Victoria ang nasa kabilang linya at naibalita ng kararating niya lamang. Naroon pala ito upang sunduin ang mga bata. Ang kaso ay dumating siya kaya si Doña Victoria na lang ang pupunta sa kanila. Bit-bit ang kanyang bagahe na tinungo ang kanyang silid para makapagbihis at makapagpahinga na rin. Hahayaan na muna niyang maglaro ang mga bata. Pagdating sa kwarto ay nakadama siya ng ginhawa. Nasunod ang design na gusto niya sa bahay na matagal niyang pinaghirapang mabuo. Napakasarap sa kanyang pakiramdam na natupad na rin sa wakas ang kanyang nais. Kung sana buhay pa ang kanyang ama at kasama nila ngayon. Maaga kasi itong kinuha ng nasa itaas at ngayon ay masaya na sa langit. Humiga siya sa kama tsaka ipinikit ang kanyang mga mata. Hinaplos ng kanyang palad ang malambot na kama. At dahil sa 11 oras na biyahe napagod siya, dagdagan pa ng traffic kanina. "Mama, si Tito nandyan sa ibaba." Naalimpungatan si Madison nang marinig ang boses ni Bria na tinatapik ang pisngi niya. Pilit nitong iminumulat ang kanyang mga mata at makailang beses na siyang hinahalikan sa magkabilang pisngi. "Mama, si Tito po nandyan." Nagtatatalo nito sa ibabaw ng kanyang kama sa sobrang excited. Niyakap niya ito tsaka bumangon. 2 oras na pala siyang nakatulog ni hindi man lang siya nakapagbihis muna kanina. Mukhang nabitin ang tulog niya sa loob ng taxi. Nagmamadali na siya nitong hinila palabas ng pinto pero sinabi niya sa anak na magbabanyo muna. Nagbihis na siya at inayos ang sarili bago humarap kay Levi. Paglabas niya ng kwarto, nabungaran niyang nakaupo sa sofa ang lalaki katabi ng isa pa niyang anak na si Sid. Agad itong tumayo, napangiti at inisang hakbang siya upang yakapin ng mahigpit. Dama niya ang pagkamis na sinasabi nito. Yakap na ginantihan niya rin ng mas mahigpit na yakap. "Kung hindi pa ako tinawagan ni Dad, hindi ko malalamang nakauwi ka na pala." Nagtatampo ang boses ni Levi. Tama nga ang Don sa sinabi nito kanina. Tuwang-tuwa naman ang dalawang bata habang nakikitang sila ay magkayakap. Parang nanunood lang ng sine. Ilang sandali pa, kumawala siya sa yakap nito at sinilip ang seryosong mukha ng lalaki. "Ay sus, wag mong sabihing nagtatampo ka, Levi.
Hindi kaya bagay sa'yo? Tinawanan niya lang ang kaibigan. Hindi ba? Napahaplos sa pisngi ang isa nitong kamay pero nanatiling nasa bewang niya ang isang bisig ng lalaki. Binalingan pa nito ang anak niya habang nagtatanong na sinagot lang ni Sid at Bria ng hagikgik. Hindi nga po bagay sa inyo, tito. Tawa ng bata. Napakamot naman ito sa noo. Natatawa lang siya bilang reaksyon. Nasaan nga pala sina mami at daddy? Umuwi na at babalik na lang sa ibang araw. Ayaw namang umiksena ni dad sa moment natin. Biro ni Levi. Kami na mismo ang papasyal sa mansyon ng mga bata sa weekend. Anya naman dito. No need. Ako mismo ang susundo sa inyo. Salo ni Levi. Anak, mabuti naman at gising ka na. Halika na para makakain ka muna. Biglang singit ni inay na galing sa komedor. Bagaman hindi pa gutom, nagustuhan niya ang paboritong ulam na nakahain sa mesa. Pinatuyo ang pusit sa gata na maraming siling green. Talagang nag-effort ang kanyang ina na ihanda ang kanyang paborito. Sinabayan naman siyang kumain ng mga bata at maging si Levi. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ang pananatili niya rito. Sinabi ng lalaki na susuportahan siya sa kung anong plano niya, bagay na kanyang ipinagpasalamat. Ano to? Pagkatapos nilang kumain, ay ibinigay niya kay Levi ang annulment paper nila ni Kennedy. Halos taon niya ring inintay na mahawakan iyon. Gusto niya nang maging malaya mula sa asawa na hindi naging maayos ang trato sa kanya. Annulment paper. Bagaman kasalukuyan ang binabasa ni Levi ay tugon niya. Kalaunan ay nakita niya ang pagguhit ng ngiti nito sa labi bago hinawakan ng kanyang palad. Salamat at nakapagdesisyon ka ng tuluyang hiwalayan si Kennedy. Ngayon ako naniniwalang wala ka nang nararamdaman para sa kanya. Naalala na naman niya ang masakit na ginawa sa kanya ng asawa, rason para mawala ang nararamdaman niya para dito. Gusto kong samahan mo ko para pirmahan ni Kennedy ang annulment paper na yan. Gusto kong maging malaya sa kanya. Maasahan mo ko, Madison. Kailan mo gusto? Tanong ni Levi. Bukas. Tugon niya kasabay ang pagbuntong hininga. Binitiwan nito ang palad niya tsaka kinuha ang cellphone sa bulsa. Kalaunan ay dinadial na ni Levi ang number ni Kennedy. Kinabukasan, nagising si Madison saktong 7:00 ng umaga. Ang daming what if na pumapasok sa kanyang isipan habang naliligo. Ngayon kasi ang araw na magkakaharap silang muli ni Kennedy para pirmahan ito ang divorce paper nilang dalawa. Good morning, Mama. Bati ng dalawang anak paglabas niya ng silid. Nakaligo na at kapwa na rin bihis. Sinalubong siya kaagad ng yakap at halik. Nagtataka tuloy siyang napatingin sa gawin ni Levi na nasa sala. Ready na po kami sumama ni Bria, Mama. Nakangiting saad ni Sid. Anak, nag-almusal na kami ng mga bata at excited umalis. Hayan nga't bihis na. Hinayaan lang kitang matulog kanina para naman makapagpahinga ka. Kayo na lang ni Levi ang hindi pa kumakain. Singit ni inay na palabas ng pinto patungong veranda. Sige hunay, salamat. Ang dalawang bata naman nagpaalam na maglalaro na muna. Levi, nasabi ko na ba sa'yo na hindi sila dapat kasama sa lakad natin? Magkasabay nilang tinungo ang komedor. Don't worry, hindi naman natin sila sasama. Idadaan lang natin sa mansyon. Kahapon pa sila gustong makita ni Mami. Nakangiting tugon ni Levi habang pinaglalagay siya ng pagkain nito sa plato. Kapwa na sila noon nasa harapan ng mesa. Tsaka lang siya nakahinga ng maluwag. Kahapon habang nag-uusap ang magkapatid tungkol sa pakikipagkita niya kay Kennedy, ay kinakabahan siya. Pumayag naman ng lalaki na magkita silang tatlo. Sa totoo lang, malakas ang loob niya dahil kasama si Levi. Batid niyang hindi siya masasaktan ni Kennedy kung sakali. Kaya masaya nilang pinagsaluhan ng almusal na inihanda ng kanyang inay. Ang sarap, kaya gusto ko ditong kumakain eh. Hinahanap-hanap ko ang luto ni inay. Ngiti ni Levi sa kanya habang umunguya. Sip-sip. Komento niya at mahinang tumawa. Nahawa ito sa tawa bago seryosong tumitig sa kanya. Tila may nais sabihin pagkuway tumikhim. Madison, kapag ba pinirmahan ni Kennedy ang annulment paper, payag ka bang magpakasal sa akin? Hindi nagtagal, tanong nito sa malumanay na boses. Pakiramdam ni Madison, bumara sa lalamunan niya ang isinubong kanin. Wala kasi itong babala ng sabihin yun. Sinong hindi mabibigla?
Agad naman siyang inabutan ni Levi ng isang basong tubig. I'm sorry, nabigla ba kita? Nag-aalala nitong tanong habang inaalalayan siyang uminom. Nasa ganoon silang ayos nang may marinig na palakpak. Kapwa sila napalingon at saglit siyang napatda. How so sweet. Mukhang nagkakamabutihan na ata kayong dalawa, kuya. Baka nakakalimutan mong asawa ko yan. Saad ng lalaking papalapit, walang iba kundi si Kennedy. Saglit na niyanig ang kanyang buong sistema sa pagbabalik nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya at diretsong tumayo. Ayaw niyo pa. Ako na mismo ang lumapit sa inyo. Akala ko ba gusto mong makipagkita, Madison? Ito ba ang rason? Tsaka nito sinulyapan ng masama si Levi. Ako nga, Kennedy. Humarang bigla si Levi sa kanilang pagitan. Malakas itong tumawa. Nandito ko para makipag-ayos kay Madison. Para sa anak namin. Siguro kailangan mo nang umalis, kuya. Dahil nakakaabala ka. Masama agad nitong tinignan ng kapatid. Nakadama naman siya ng inis sa sinabi nito. Hindi mo man lang ba ako yayakapin, Madison? Hindi mo ba ako na-miss? Dahil ako na-miss kita. Pagkasabi noon ay akmang yayakapin siya nito. Pero bago pa man maglapat ang katawan nila, nahablot na ito ni Levi. Wag na wag mong tatangkaing hawakan si Madison, Kennedy. Hindi kita mapapayagan. Nagbabanta ang boses ni Levi. Nagpasalamat na lang din siya at naroon ito. Hindi niya naman alam na luluwas mismo ng hasyenda si Kennedy para siya kitain. Mabuti na lang din dahil hindi niya kailangang lumuwas ng Maynila para lang papirmahan ng annulment paper nilang dalawa. Mabilis niyang iniwan ang mga ito upang kunin ang annulment paper at ibinigay iyon kay Kennedy. Mabuti naman at ikaw na mismo ang nagpunta dito, Kennedy. Sign it para maging malaya na tayo pareho. Ipinagduldulan niya ang papel kay Kennedy pero ngumisi lang ito. Tingin mo, pipirmahan ko yan para maging masaya ka? Maging masaya kayo ni Kuya Levi? Nagkakamali kayo. Pagalit sila nitong tinignan. Ano pa ba ang gusto mo, Kennedy? Inis niyang tanong sa lalaki. Kayo ng mga anak ko ang kailangan ko, Madison. Mabilis nitong tugon na ikinatanga niya ng saglit. Hindi man lang ba ito kinilabutan sa mga sinasabi? Sa loob ng 8 buwan na pagsasama nila, nagtiis siya ng hindi makataong trato nito sa kanya. Pagkatapos kung kailang okay na sila ng mga anak tsaka ito babalik. Pirmahan mo na yan, Kennedy, at umalis ka na. Naiinis na si Levi. Halatang uminit ang ulo sa kapatid. Kulang na nga lang, bigwasan nito si Kennedy. Masama itong sinulyapan ng lalaki. Hindi mo ko kayang pigilin, kuya. Asawa ko si Madison. May anak kami. Kaya mas may karapatan ako kesa sayo. Galit din si Kennedy. Katulad niya, itinaboy niya na rin ng lalaki pero nagmatigas ito. Kahit ang annulment paper, hindi nito pinirmahan. Masanay ka nang makita ko araw-araw, Madison. Dahil dito ako titira, kasama ng mga anak natin. Sa muli ay nagtangka pa siyang hawakan ng lalaki. Subalit hindi ito makapalag sa pagkakahawak ni Levi. Pwede ba, kuya, umalis ka na? Panira ka ng diskarte. Eto nga't hihingi ako ng tawad kay Madison at gusto ko nang magkaayos kami para sa mga anak namin. Naiinis na nagpumigla si Kennedy kay Levi. Huwag ka nang magpagod pa, Kennedy, dahil hindi ko makakalimutan ang mga pinaggagawa mo sa akin. Habang buhay kitang kamumuhian, umalis ka na kung ayaw mong tumawag pa ako ng pulis. Hindi na nakatiis pa si Madison na sumigaw. Hindi baling hindi nito mapirmahan ng annulment paper ngayong araw. Kukuha na lang siya ng abogadong gagawa nun. Magsasampa siya ng kaso sa pananakit nito sa kanya noon at idadamay niya ang pambababae nito. Mama, nag-aaway po ba kayo? Noon lumabas ng silid ang 2 anak niya. Nagtaka marahil kung bakit siya sumigaw. Napapikit na lang siya nang magpakilala si Kennedy na ama ng kanyang 2 anak. Alam niyang magugulo na ngayon ang utak ng mga bata. Bagay na ayaw niyang mangyari. Pero kahit lumuha pa ng dugo si Kennedy, hinding-hindi niya tatanggapin ang pagbabalik nito. Na-brainwash ka lang ng kuya ko, Madison. Pero alam kong mahal mo pa ako hanggang ngayon. Kung patatawarin mo ko, handa akong magbago para sa mga anak natin. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. I'm sorry. Nagkataon lang na hindi pa ako ready mag-asawa nun. Pero ngayong nakita ko ang mga anak ko, sobrang pagsisisi ko sa hindi ko pagtrato ng maayos sa'yo. Magsama tayo ulit, Madison. Patutunayan kong...
Kennedy, tama na. Putol ni Levi sa sasabihin ng kapatid nito. Alam kong hindi ka na magbabago. Lolokohin mo lang ulit si Madison. Nakita ko kung gaano ka miserable ang buhay niya sa piling mo. Kaya hindi kita papayagan sa nais mo. Galit pang dagdag ni Levi. Dahil dito, hindi nakapagpigil si Kennedy at naiinis na sinuntok sa muka ang kapatid niya. Hayop ka, kuya. Sinisira mo ang relasyon namin ni Madison. Bakit? May gusto ka ba sa asawa ko? Sa ginawa ni Kennedy, nag-iyakan ng mga anak niya. Agad nilapitan ni Madison ang mga ito at inilayo sa dalawang nag-aaway. Dahil sa pagkakataong iyon ay gumanti na si Levi at galit na galit itong kinaladkad palabas ng bahay. Mama, totoo po bang siya po ang papa namin? Bakit po ngayon lang siya nagpakita? Bakit po inaaway niya si Tito? Sunod-sunod na tanong ni Bria pagdating nila sa silid. Kung siya man po ang papa namin, ayaw ko po sa kanya, Mama. Nakasimangot si Sid nang magsalita at mababasa ang puot sa mga mata nito para sa ama. At ayaw niyang magtanim ng galit ang anak sa puso nito. Nilapitan niya ang anak at ipinaliwanag ang mga pangyayari. Hindi ito dapat magkaroon ng hinanakit sa puso. Sinabi niyang magiging maayos ang lahat sa kanila ng ama nito, pero hindi na sila pwedeng magkakasama. Batid niyang masyado pang bata ang kanyang mga anak at hindi pa mauunawaan ang mga nangyayari. Sorry, Madison. Hindi ko napigilan ang sarili ko at pinatulan ko na siya. Hinging paumanhin sa kanya ni Levi paglabas niya ng silid. Wala na rin si Kennedy paglabas niya. Maaaring napaalis na ito ng lalaki. Hindi na matutuloy ang lakad nila at nabigo siyang makamit ang kalayaan mula sa kapatid nito. Napabuntong hininga si Madison. Layuan mo si Kennedy. Wala siyang gagawing maganda sa'yo. Tingin ko hindi na siya magbabago. Sumama kayo sa akin ng mga bata. Hinawakan siya nito sa kamay at tila ipinauunawa ang sinabi sa kanya. Napatingin siya sa kamay nilang dalawa. May punto si Levi pero hindi yun ang solusyon. Alam ko yun, Levi, salamat. Dahil lagi kang nandyan, pero kaya ko siyang harapin. Sumeryoso muna ito bago tumitig sa kanya. Madison, di ba sinabi mo sa akin na kahit na anong hilingin kong kapalit, gagawin mo para makabawi ka? Naaalala mo pa ba? Nangungusap ang mga mata nitong tumitig sa kanya at kinakabahan siya sa mga titig na iyon ni Levi na ngayon lamang ginawa sa kanya. Oo, natatandaan ko. Ngayon ka na ba maniningil? Seryoso niyang tanong na nauutal pa. Napalunok ito bago siya niyakap. Mahal kita, Madison, matagal na. Kung sakali bang hihilingin kong mahalin mo rin ako, kaya mo bang gawin? Kaya mo bang ipagkatiwala sa akin ang puso mo? Hirap nitong tanong sa kanya. Bagay na kanyang ikinagulat, pero kung sakaling magmamahal siya ulit, hindi si Kennedy yun, kundi si Levi na nandyan para sa kanya. Ang kaso magulo pa ang sitwasyon. Hindi pa sila lubusang hiwalay ni Kennedy at ayaw niyang may maibato sa kanya ang dating asawa. Pero nararamdaman niya sa kanyang puso na mahalaga si Levi sa kanya. Sinalubong niya ang titig nito. Levi, pasensya ka na pero magulo pa ang sitwasyon. Hindi kita masasagot sa ngayon. Willing akong maghintay, Madison. Salo nito sa kanyang sinabi. Na kaya kong ilang taong paghihintay na bumalik ka ng Pinas. Ngayon pa kayang nandito ka na? Pinapangako ko sa'yo na kapag dumating ang araw na mahalin mo ko, hindi ka na iiyak pang muli. Hinaplos nito ang pisngi niya at dama ni Madison ang sensiridad ng mga sinasabi ni Levi mula sa mainit na nagmumula sa palad nito. Pakiramdam nga niya, naging komportable siya habang nakakulong sa bisig ng lalaki. Alam mo, nak, iisa lang ang maipapayo ko sa'yo. Sumama na kayo kay Levi. Kinagabihan ay suhestyon ng kanyang ina. Nagkataon lang na umalis pala ang ina niya kanina kaya nakapasok si Kennedy. Palagi naman kasing bukas ang gate kaya nang umalis si Levi kanina, agad niyang ikinandado sa takot na bumalik ang dating asawa. Nay, mas malaking gulo kapag sumama kami kay Levi. Magkakaroon siya ng pagkakataon para ibato sa akin. Idedemanda ko sila ni Marga sa panluloko sa akin habang kasal kami. Nang sa ganun, pirmahan niya ang annulment paper namin. Papipiliin ko siya, kung kulong or pirma. Gusto ko munang maging malaya mula kay Kennedy, bago ko tanggapin si Levi, lalo at magkadugo sila. Mahaba niyang saad.
Naiipit ang kanyang mga anak sa kanilang sitwasyon. Akala niya pagbalik niya rito sa Pinas, magiging okay na ang lahat. Pero hindi pala. Heto, nakakulong ang mga bata sa kwarto dahil sa takot niya na kunin ng mga ito ni Kennedy. Nauunawaan naman siya ng ina sa kanyang mga desisyon at handa itong sumuporta sa kanya. Nakausap ko na si Attorney Guidal. Humingi na rin ako ng advice base sa sitwasyon mo. Kinagabihan habang nasa kanyang silid, tumawag through video call sa kanya si Levi. Salamat Levi, sagot niya at ngumiti sa binata. Nangako ito na tutulungan siya tungkol sa hiwalayan nila ni Kennedy at tinupad yun ng lalaki. Salamat kay Levi na palaging nandyan para sa kanya. Ngayon niya lubos na patunayang mahal siya ng lalaki. You're welcome, nasa na mga bata? May pag-aalala sa tono nito. Tulog na, tipid niyang tugon. Tahimik lang itong pinagmasdan siya. I love you Madison. Maya-maya ay banat nito. Levi, magrereklamo sana siya, subalit muli itong nagsalita. I'm sorry, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nag-aalala ko sa pagbabalik ni Kennedy na makuha ka pa niya sa akin. Gusto ko lang makasigurado. Bahagya pa itong umiti. Sa totoo lang, unti-unti siyang tinatablan sa lalaki, pero kailangan niyang pigilan ang sarili. Simula nang magtapat si Levi kay Madison, tila nag-iba na ang araw ng babae. Hindi niya maiwasang mapangiti kapag naaalala niya ito kahit nag-iisa lang siya. May mga sandaling binabasa niyang paulit-ulit ang mensahe nito para sa kanya na hindi nakakasawang balikan. Tinititigan din niya ang mga larawan nilang apat noong nasa Jeddah siya habang namamasyal sila. At hinihintay niya lagi ang tawag ng lalaki bago siya matulog kapag darating na ito galing trabaho. Katulad ng mga oras na yun, binibilang niya ang bawat patak ng oras dahil alam niyang darating si Levi. Kanina pa siya pabalik-balik sa harap ng salamin habang tinitignan ng sarili. As in first time siya na na-conscious sa aura niya bago humarap sa lalaki. Kahit na alam naman niyang hindi ganda ang nagustuhan sa kanya ni Levi, kundi minahal siya sa pagiging mabuti niyang tao. Matapos mag-ayos ng konti ay lumabas siya. Ito ang araw na maghaharap sila ni Kennedy sa abogado para sa divorce paper. Ang sabi ng lalaki mag-usap sila ng maayos para sa mga bata, subalit ayaw niya. Wala na siyang nararamdaman para kay Kennedy. Ang nais niya ay makalaya mula sa lalaki. Paglabas niya ng silid, nadatnan niya si Levi sa may sala. Kanina pa ata siya nito inaantay. Let's go. Nakangiti ang lalaki sa kanya. Mama, hindi po ba kami pwedeng sumama? Tanong ni Bria, nakasimangot ang anak niya. Hindi, nandito naman si lola mo. Pansamantala siya na muna ang kasama ninyo ni Sid. Mabuti at hindi naman ito nagpumilit. Si Sid naman ay tahimik lamang. Saglit nagpaalam si Levi sa dalawang bata bago sila tuluyang nakalabas ng bahay. Habang naglalakad sila ni Levi patungo sa nakaparadang sasakyan sa labas ng kanilang bahay, ay may sasakyang bigla na lang huminto sa kanilang harapan at dalawang lalaki ang bumaba. Ang isa ay pinatulog si Levi at ang isa naman, kinaladkad siya papasok sa loob ng sasakyan. Hindi niya kilala ang dalawang lalaki, kaya nakaramdam siya ng takot. Nakita niyang bumulagta si Levi ng walang malay matapos itong hampasin ng baril sa balikat. Inay! Saklolo! Wala nang nakapansin sa kanyang sigaw nang takpan ng kanyang bibig ng panyong may gamot at unti-unti siyang nawalan ng ulirat. Kapwa napangiti ang dalawang kidnappers nang mawalan ng malay ang babae. Agad tinawagan si Kennedy na siyang nag-utos kidnapin si Madison. Dalhin niyo sa Maynila. Utos ni Kennedy sa dalawang tauhan. Hindi siya papayag na makuha ng kapatid ang asawa. Ngayon pa bang handa na siyang makipagbalikan dito? Sa kanya lang si Madison at ang dalawang anak niya. At hanggat hindi siya natatanggap ni Madison, hindi niya ito hahayaang umuwi. Matapos ibaba ang linya, kampante na siyang hinintay ang asawa. Nang magising naman si Levi, nabungaran niya ang ama at ina na nasa kanyang harapan. Labis siyang nag-aalala ngayon kay Madison. Alam niyang si Kennedy ang nagpakidnap sa babae dahil ayaw nitong pirmahan ng annulment paper. Sinubukan naming tawagan si Kennedy pero hindi sumasagot. Tsak na dinala si Madison sa Maynila ng mga kidnappers. Saad ng dad niya. Ang ina niya ay nag-aalala din sa kanya. Natawagan pala kaagad ito ni Inay Serna kaya sumugod dito sa bahay ni na Madison.
Hindi siya sumagot na hinaplos ang nananakit na batok na hinampas kanina ng baril para siya ay mapatulog. Hahanapin ko si Madison. Magtutuos kami ni Kennedy. Galit si Levi na tumayo. Biglang pinigilan siya ng kanyang ama. Levi, pabayaan mo na muna silang mag-usap. Kailangan nilang dalawa yun. Kailangang malinawan ni Kennedy na matagal nang nais makipaghiwalay ni Madison sa kanya dahil hindi naman siya naging mabuting asawa at ama sa kambal. Paliwanag ng kanyang ama. Paano kung saktan niya si Madison? Hindi siya mapalagay at nagpalakad-lakad. Kumalma ka, Levi, at pati ang mga batay nag-aalala na rin sa ina nila. Ngayon niya napansing naroon ang dalawang bata at umiiyak. Maging ang ina ni Madison nakatabi ang mga bata at inaalo ang dalawa, katulad nila ay nag-aalala din. Lumabas siya at tinungo ang kanyang sasakyan. Hahanapin niya si Madison. Hindi siya makakatulog hanggat hindi ito nasisigurong maayos. Samantala si Madison, gabi na nang magising, nakahiga siya sa malambot na kama. Napabalikwa siya ng bangon nang maalalang kinid na pala siya kanina. Buksan niyo ang pinto! Sigaw niya at kinalampag yun. Buksan niyo to! Halos gibain niya iyon sa malakas na kalampag hanggang sa lumagitik ang seradora. Napaatras siya at napatingin sa lalaking biglang pumasok sa loob ng silid. Si Kennedy iyon. Ikaw? Sigaw niya na agad sinugod ng sampal ang lalaki. Galit na galit siya. Dinagdagan pa nito lalo ang kasalanan sa kanya. Ang kapal ng mukha nito. Ilang sampal sa mukha nito ang tumama bago pinigilan ni Kennedy ang kanyang kamay. Iginapos siya nito sa mga bisig ni Kennedy hanggang sa hindi siya makakilos. Wala ka nang kawala sa akin, Madison. Hindi ka mapapakinabangan ng kapatid ko dahil akin ka lang. Mabilis siya nitong siniil ng halik sa labi. Malakas si Kennedy at kahit anong gawin niya para makawala dito, hindi niya magawa. Kahit ubusin pa ata niya ang lakas, hindi siya makaalis sa pagkakayakap ng asawa. Nakadama siya ng takot at lalo pa siyang kinuyumos ng halik sa labi. Hanggang sa naisipan niyang kagatin ang labi nito rason para mabitiwan siya ng lalaki. Nagngit-ngit sa galit si Kennedy sa ginawa ni Madison. Ramdam nito ang kirot sa dumugong labi. Sa galit ni Kennedy ay malakas na sinampal ang babae upang mawalan ito ng ulirat. Nabalandra ito sa ibabaw ng kama. Tignan natin kung makapalag ka pa, Madison. Masyado kang maarte. Wala ka namang ipagmamalaki. Ngumisi si Kennedy at mabilis na nilapitan ng babae sa kinahihigaan nito habang isa-isa niyang kinakalas ang botones ng kanyang polo. Gusto nito ng hiwalayan? Sige, pagbibigyan niya si Madison. Pero bago yun, pagsasawaan niya muna ito. Isasagawa na sana ni Kennedy ang kanyang plano kay Madison nang tumunog ang kanyang cellphone. Buwisit! Napamura siya nang makita ang pangalan ni Levi sa screen na siyang tumatawag sa kanya. Wala siyang balak sagutin yun. Matapos ikansila ay sunod namang tumawag ang kanyang ama. Katulad ng tawag ni Levi, kinansila niya iyon. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo sa akin, Kennedy. Oras na may ginawa ka kay Madison, ipasisilya elektrika kita. Hindi nakatiis si Levi at pinadalahan siya ng mensahe. Papunta na dyan ang kapatid mo, Kennedy, at galit na galit. Kung ikaw ang nagpakidnap kay Madison, please lang, huwag kang gagawa ng masama. Hindi ka mapapatawad ng kuya mo. This time, gumawa ka ng mabuti. Kung ayaw mong pati kami ng mami mo, kamuhian ka ng tuluyan at itakwil sa pamilyang ito. Kasunod noon, mensahe naman ng kanyang ama. Talagang nakasisiguro ang mga itong nasa kanya si Madison. Napasulyap siya sa walang malay na babae. Baka sa mukha nito ang tinamong sampal mula sa kanya. Napabuntong hininga siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit nagawa niya ito kay Madison? Maya-maya, tumunog na muli ang kanyang cellphone. Sagutin mo, Kennedy. Galit na ang pinadalang voice message ng kanyang kuya Levi. Animoy binuhusan siya ng malamig na tubig. Muli niyang sinuot ang kanyang polo at iniwan ng babae sa kwarto. Sir, nakangiti ang dalawang tauhan nang lumabas siya. Kumuha siya ng lilibuhin sa kanyang wallet at inabot dito. Tapos na ang serbisyo ninyo, makakaalis na kayo. Pagtataboy niya sa mga ito. Nagkatinginan muna ang dalawa bago siya tinanguan. Hindi nagtagal, binalikan niya si Madison upang pagmasdan. Pagkatapos ay tsaka niya ito nilapitan. May isang gunita ang pumasok sa kanya. Noong gabing malasing siya at pagsamantalahan niya ito,
Iyon yung gabing narinig niya sa kapatid, naliligawan si Madison pero nakaramdam siya ng selos. Hindi talaga siya masaya at kontento sa buhay niya na para bang may kulang sa tuwing hindi siya nakakagawa ng masama. At ngayon nga, napagtanto ang kanyang pagkakamali niya. Hindi niya nga siguro mahal si Madison dahil wala siyang nais gawin kundi ang saktan nito. I'm sorry, bulong niya bago lumabas ng silid na yun at tumuloy sa kanyang kotse. Bago umalis, nagpadala siya ng mensahe kay Levi kung nasaan si Madison. Ipapaubayan niya na ang babae sa lalaking totoong nagmamahal dito. Matapos magpadala ng mensahe kay Levi, tsaka tuluyang umalis si Kennedy. Alam niyang darating ito para sagipin si Madison at hindi niya nahihintayin pang magpang-abot sila. Pagdating ni Levi sa address ng hotel na sinend sa kanya ni Kennedy, nadatnan niyang walang malay si Madison na maayos na nakahiga sa kama. Namumula ang kabilang bahagi ng pisngi na alam niyang sinaktan ni Kennedy. Naikuyom niya ang kanyang kamao tsaka mabilis na niyakap ang babae. Sinisisi niya ang sarili. Wala siyang nagawa kanina upang pigilin ang dalawang lalaking tumangay dito. Naibalita niya na sa mga magulang na natagpuan niya na si Madison at ngayon tumatawag ito sa kanya. Dad, ligtas siya at wala nga lang malay. Kausap niya ang ama sa kabilang linya kaya nakahinga na rin ito. Inakala nila kanina na tuluyan ng magiging masama si Kennedy. Hindi siya nagbibiro oras na hindi ito ginawang mabuti sa babae. Kalilimutan niyang pamilya sila. Mabuti at may natitira pa pala itong konsensya at ipinaalam agad ang address sa kanya bago pa siya maisuplong sa mga pulis. Mabuti naman kung ganun. Hihintayin namin kayo. Si Kennedy nasaan siya? Hindi ko siya naabutan, Dad. Alam niya ang gagawin ko sa kanya oras na nagpakita siya sa akin. Hanggang ngayon masakit pa ang batok ko. Ngit-ngit niyang sagot. Narinig niyang bumuntong hininga ito. As usual, sinabing pagpasensyahan niya. Total siya naman itong mas nakakaintindi. Sana nga magbago pa ang kapatid mo. Ano't ano man, anak pa rin namin siya. Yun naman talaga ang hindi magbabago. Sa kabila ng baluktot nitong ginagawa, mananatiling miyembro ito ng kanilang pamilya. Pero oras na maulit pa ang pangyayaring ito, hindi niya na mapapatawad si Kennedy. Levi? Gulat at napayakap agad si Madison pagkagising nang masumpungan si Levi na nasa kanyang tabi. Tila ba inaantay nitong magising siya. Pasensya na, late ako ng konti. Narinig niyang saad nito at hinaplos ang kanyang buhok habang siya ay yakap. Nasaan si Kennedy? Tanong niya at inilibot ang paningin sa paligid. Hindi ko na siya naabutan. Pinakiramdaman ni Madison ang sarili kung may ginawa ba si Kennedy sa kanya. Subalit bukod sa masakit na pisngi dahil sa sampal nito, wala na siyang ibang naramdaman. Akala niya pagtatangkaan siya nito, mabuti at hindi. Gusto ko nang umuwi, Levi. Baka nag-aalala na ang mga anak ko. Dali-dali na siyang lumayo sa binata at tumayo mula sa kama. Don't worry, nabalitaan ko na si Dad na ligtas ka. I'm sure, alam na ni Inay at ng mga bata na okay ka. Pero kung gusto mo nang umuwi, halika na. Hinubad ni Levi ang suot na jacket at inilagay sa kanyang balikat. Naka-sleeveless kasi siya. Salamat. Naglalakad na sila pa elevator noon. Pinagsalikop ni Levi ang mga palad nilang dalawa bilang sagot nito at ramdam niya ang mahigpit nitong hawak. Hindi man ito magsalita, batid niyang nag-alala sa kanya ng sobra ang lalaki kanina. Nababasa niya iyon sa mga mata nito. Sa kotse habang pabalik ng St. Teresa, tahimik silang pareho. Naalala niya ang nangyari kanina. Kay bilis ng mga pangyayari. Wala nga naman kahit na sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa isang tao. Kahit pala papaano ay may kabutihan pang natitira sa puso ni Kennedy. Papapatawad niya lang ito sa ginawa sa kanya kung tuluyan itong makikipaghiwalay at hahayaang maging masaya sa lalaking nais niyang makasama. At si Levi ang lalaking yun. Natuon sa kanila ni Levi ang paningin ng lahat ng nasa sala pagpasok nila sa pinto ng kanilang bahay. Mama! Excited siyang niyakap ng dalawa niyang anak na umiiyak dahil sa pag-aalala sa kanya. Wag na kayong umiyak, nakabalik na ako. Hinalikan niya ang mga ito at pinakalma. Narinig po namin na kinuha ka ng bad guy. Wika ni Sid. Anak, hindi siya bad, okay? Nag-usap lang naman kami ng papa niyo. Saad niya para lang hindi mag-alala sa kanya ang mga bata. Hindi naman lahat ng pagsisinungaling ay nakakasama, depende sa sitwasyon.
Ayaw niya lang sa murang edad ni Sid magkaroon ng galit at hinanakit sa puso, lalo at ama nito ang pinag-uusapan. Ang nais niya na kahit maghiwalay pa man sila ni Kennedy, maging maayos ang kanilang relasyon, pero dinagdagan nito ang kasalanan sa kanya. Ganun man, mananatili itong ama ng kanyang mga anak. Salamat naman at ligtas ka. Saad ng ina at niyakap. Si Doña Victoria humingi ng tawad sa ginawa ni Kennedy. Hindi naman ito kinukonsinti ng mag-asawa ang maling gawin ni Kennedy dahil nagawa ng itakwil ng dalawa ang anak upang bigyan ng leksyon. Tinakot din ng Don si Kennedy na tuluyang tatanggalin sa pamilya kapag may ginawa ng hindi maayos sa kanya. At kahit papaano, nakadama ng takot si Kennedy. Wala nga naman itong mapupuntahan kapag nawalan ng kapangyarihan mula sa mga magulang. Matapos ang mahabang araw para kay Madison, pagod siyang humiga sa kanyang kama. Natitigilan siya habang inaalala ang mga nangyari kanina. Ang haba nga naman ang itinulog niya kaya hindi siya nakaramdam ng antok. Pagod lang ang kanyang katawan sa kaganapan na hindi niya inaasahan sa araw na iyon. 2 araw ang lumipas. Nagulat si Madison nang mabungaran si Kennedy sa sala paglabas niya ng kwarto. Tila namamalikmata pa siya nang makitang nakaupo ito sa sofa. Kung hindi pa nito katabi si Levi sa upuan, marahil nakadama siya ng takot sa lalaki. Madison, tumayo ito habang nakatingin sa kanya. Mukha itong mabait ngayon. Ibang-iba sa matapang nitong aura nung huli silang nagkita. Mukhang nagkaayos na rin ang dalawang magkapatid. Ganun lang kadali para kay Kennedy na humingi ng tawad sa ginawa nito noon at ngayon. Anong kailangan mo? Mabigat pa rin ang loob niya rito. Nandito ko para tuluyan kang palayain at ipaubaya kay Kuya Levi. Alam kong mahal ka niya taalagaan. Kaya niyang ibigay sa'yo lahat ng pagmamahal na hindi ko na ibigay sa'yo. Patawarin mo sana ako. Sabi pa sa kanya sa mababang boses. Himala at marunong magpakumbaba ang lalaki. Walang tugon at bumalik siya sa kanyang silid para kuhanin ang dokumento para sa kanyang kalayaan. Para sa kanya, mahirap ibigay ang kapatawaran dahil ninakaw nito ang kanyang kaligayahan. Nagdusa siya sa piling nito. Nasaktan siya emotionally at physical. Pero dahil sa kambal na naging masaya kaya okay na rin ang lahat. Pero hindi siya makikipagplastikan kay Kennedy. Mabigat pa rin ang loob niya rito. Pirmahan mo to't makakaalis ka na. Sana lang yung ginawa mo sa akin hindi mo gawin sa iba. Pinayuhan pa niya ito habang inaabot ang kanilang divorce paper. Patuloy na humingi ang lalaki sa kanya ng tawad. Pero hindi pa talaga bukal sa loob niya na ibigay iyon ngayon. Panahon na lang ang makakapagsabi kung kailan. Maluwag siyang nakahinga matapos nitong pirmahan ng divorce paper nila sa harapan mismo ng kanyang ina at ng kapatid nito. Maging sa kanyang inay humingi ito ng tawad at alang-alang sa mga apo, napatawad naman ito ng kanyang ina basta mga ngakong hindi na sila guguluhin pa. Inihatid pa ito ni Levi sa labas ng kanilang bahay at naiwan sila ng kanyang ina na nagkakatinginan. Hindi niyo na pag-usapan ng tungkol sa mga bata. Wika nito. Tingin ko naman wala siyang interes sa mga bata, pero hindi ko naman iyon ipagdadamot sa kanya. Siya pa rin ang tunay na ama. Sakali mang gusto niyang kilalanin siya ng kambal, gawin niya muna ang sakripisyo na ginawa ni Levi para sa mga bata. Matigas niyang wika. Nauunawaan siyang tinignan ng kanyang ina. Si Kennedy din naman ang nagturo sa kanya para ganito ang maramdaman niya. Hindi nagtagal, bumalik si Levi. Iniwan naman siya ng ina para makapag-usap silang dalawa. Tinawagan niya si Dad kahapon para kausapin ako. Inihabilin ka na niya sa akin. Alam mo sa dami ng ginawa niya, ngayon lang ako natuwa sa kanya. Nakangiti si Levi na hinawakan siya sa kamay at inalalayang umupo sa sofa. Nanatili kasi siyang nakatayo simula nang masumpungan si Kennedy na nasa loob ng kanilang bahay. Salamat Levi, nakahinga na rin ako ng maluwag dahil naputol na ang lahat sa amin. Nawala na rin ang takot ko sa kanya. Tugon ni Madison. You're welcome Madison. Alam mo naman basta para sa'yo lahat gagawin ko. Mahal na mahal kita. Nasingit na naman ni Levi ang damdamin nito para sa kanya na hindi niya pa alam kung ngayon na ba ang tamang pagkakataon para bigyan ng katugunan. Sinalubong niya ang nangungusap nitong mga mata. Matagal silang nagkatitigan. Nababasa niya ang sensiridad dito. Para sa kanya, wala nang dapat pang patunayan si Levi sa kanya.
dahil matagal na nitong ginagampanan sa kanila ng mga bata ang tungkulin ng isang mabuting ama sa kanyang mga anak. Yun palang panalo na ito sa puso niya, subalit masyado pang maaga. Naputol lamang ang titigan nila ni Levi nang umeksena ang dalawang bata. Kakagising lang ng mga ito. "Good morning, Tito," bati ni Bria na kumandong agad sa lalaki. Si Sid ay sa kanya naglalambing. Sakto at sabay na silang nag-almusal sa umagang yun na larawan ng isang masayang pamilya. Lumipas ang isang taon, matagumpay silang nagpakasal ni Levi sa simbahan dito lang din sa St. Teresa na sinang-ayunan ng kanilang mga magulang, at ngayong gabi ang kanilang honeymoon. Napapalunok si Madison habang nakatitig sa asawang papalapit sa kanya habang kinakalas nito ang pagkakabutones ng damit. Namumungay ang mga mata. Punong-puno ng pagmamahal na nakatutok ang mga mata sa kanya. "Napakatagal kong hinintay ang pagkakataong to, Madison. Ang masolo ka, mahagkan at maangkin. Mahal na mahal kita." Madamdaming saad ni Levi habang hinahaplos ang pisngi niya. Nasa tabi niya na ngayon ang gwapo at mabangong asawa. Yakap siya at bahagyang nakadagan ang kalahating katawan sa kanya na nakatunghay ang mga mata sa kanyang kagandahan. Ngumiti siya. "Mahal na mahal kita, Levi. Salamat sa walang sawang pag-unawa at pagmamahal. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa mga anak ko. Wala na akong mahihiling pa." Walang pag-aalinlangan niyang tugon, puno din ng pagmamahal. Ngumiti din ang lalaki. Pinaglandas ang daliri nito mula sa kanyang mga mata, ilong, hanggang sa kanyang labi, bagay na nagbibigay sa kanya ng kiliti. Kalaunan, sinakop ng labi nito ang kanyang labi. Nasimula sa mahinang hagod na para bang dampilang hanggang siya ay gumanti sa pino at kudlit nitong halik. Maya-maya, nag-angat ito ng muka at siya'y tinitigan. Kumilos ang kamay ng asawa para alisin ang kanyang sagabal. Handa na siya para sa kanilang first night ni Levi, kaya walang pag-aalinlangang iniyakap sa leeg ang dalawang braso hanggang sa muli nitong angkinin ang kanyang labi at sabik bagaman maingat siyang inangkin. Sa gabing iyon, hindi niya matandaan kung ilang beses niyang narating ang dulo, basta nakatulog siya habang nakakulong sa masarap nitong yakap. Kinabukasan, pasado 8:00 nang magising, matapos ayusin ang sarili, agad bumaba sa komedor upang ipagluto ang kanyang asawa at mga anak, subalit nakaluto na pala si Nylene, ang kanilang kasambahay. Tinulungan na lamang niyang maghain ng babae. Sakto namang lumabas na sa kwarto ang mag-asawang Alistar dahil hindi ito nakauwi kagabi. Madaling araw na kasing natapos ang celebration ng kasal nila ni Levi. Ang ina naman niya ay araw-araw na lang niyang dadalawin dahil ayaw nitong sumama sa mansyon. Mas komportable daw itong kumilos kapag nasa sariling bahay. Balak sana niya itong kuhanan ng makakasama. Ang kaso ay ayaw naman ito. Ang rason, wala naman daw itong ginagawa sa bahay. Matapos batiin ng mga biyanan, tinungo niya na sa kwarto ang kanyang asawa para gisingin. "Good morning, love." Bati niya sa asawa nang mapasukan sa silid at pilit itong ginising. Umungo lang ito pero nanatiling nakapikit. "Mag-breakfast na tayo. Nasa komedor na si Mama at Dad." Hinila niya na ito pababa ng kama dahil nanatili pa ito sa higaan, halatang inaantok pa. "Masyado pang maaga, sweetie, para bumangon. Wala tayong gagawin ngayon kundi mag-honeymoon." Dumilat ito at nakangiting kinabig siya. Pinuluputan at hinalikan sa pisngi. "Hindi pwede, sabay-sabay na tayong mag-breakfast. Nakakahiya na mami. Akala ko ba ikaw ang maghahatid sa kanila sa Maynila?" Pinilit niyang idilat ang mga mata nito nang muli itong pumikit. Napilitan itong bumangon at bumaba ng kama. "Matulog ka na lang mamaya ulit." Napatili na lang siya nang buhatin siya bigla patungo sa banyo. Maliligo daw muna ito bago sila mag-almusal at alam niyang ibang almusal ang nais nito at wala siyang planong tumanggi na nangunyapit agad sa leeg ng asawa. "Lola, pwede kaming sumama ni Sid sa Maynila." Sa kusina, narinig niya ang boses ni Bria. Gising na rin pala ang kanyang mga anak. Si Sid ay katabi ng kapatid nito. "Yes, sweetie. Total naman ay wala pang pasok. But you have to ask your mom first." Tugon ng kanyang biyanang babae. "Mama, pwede po ba?" Malambing na tanong ni Bria sa kanya nang makita silang papalapit ni Levi sa harapan ng mesa.
Tumango siya bilang tugon. Malaki na ang kanyang mga anak kaya pinapayagan na niyang magdesisyon ito para sa kanilang sarili. Hindi na rin niya pinagbabawalang makipagkita sa sariling ama. Naging okay na rin naman na kasi sila ni Kennedy. Katunayan ay dumalo ito sa kasal nila ni Levi kasama ang nobyang si Marga. Sa ngayon may plano na ring magpakasal ang dalawa at bumuo ng sariling pamilya. Yay! Tuwang-tuwa naman ang bata sa pagpayag niya. Pati si Sid ay tuwang-tuwa rin. Kaya naman matapos kumain, tinungo ng mga ito ang silid upang maligo at magbihis. Kasama din naman sila ni Levi dahil ang asawa ang maghahatid sa mga magulang pa Maynila at ang balak nila ay doon i-spend ang kanilang honeymoon. Kaya nagdala na rin sila ng iilang pirasong damit. Sa biyahe ay masayang nag-uusap ang kanyang mga anak sa mga bagay na gagawin pagdating sa Maynila. Habang silang mag-asawa ay mataman lang na nakikinig. Habang nakikita ni Madison ang kanyang mga anak na masaya, para bang wala na siyang mahihiling pa. Okay na sa kanila ang lahat. Paruot parito na lang ang mga ito sa mga lola kung saan nais at kung saan gustong mag-stay. Nang mag-start ang klase ng dalawang bata, mas pinili pa rin ng mga ito na makasama sila ni Levi at pumayag naman ang dalawang matanda. Sa ngayon ay masaya na siya at kontento na sa buhay na kasama ang lalaking mahal na mahal siya at handang gawin ang lahat para sa kanya. At inaantay na lamang nilang mag-asawa ang paparating nilang kambal na nasa kanyang sinapupunan.